Nagsimula ang ating kwento mga kagar tungkol sa pakikipaglaban sa mga zombie. Ang pangalan ng ating bida ay si Duan Fei, isa lamang itong ordinaryong college student. Ngunit 20 taon na ang nakalilipas, ang malalaking paglaganap ng mga zombie ay lumitaw sa buong mundo, at ang buhay ng ating bida ay nawasak ng malaking sakunang ito. Sa nakalipas na 20 taon, ito ay nagtitiis na makaligtas sa mundong puno ng panganib. Natatakot ito sa kamatayan, ngunit unti-unti nitong napagtanto na ang kinatatakutan niya ay hindi ang pagkawala ng kanyang buhay. Ngunit maaaring mayroong kabilang buhay, kung saan hindi niya kayang harapin ang kanyang pamilya. Ang kanyang nag-iisang pamilya na naibando na niya, sa 20 taon na nakalipas naging makasarili ito para sa sariling kaligtasan. Ang panghihinayang nito ay nagpahirap sa kanya, sa bawat araw ng kanyang buhay, at sapat na ang kanyang pamumuhay ng ganito. Hindi na siya tatakbo sa panganib kung mamatay siya, sa wakas ay makakababa na siya sa impyerno at pagbayaran ang kanyang mga naging kasalanan. At nahihirapan na nga ang ating bida sa mga halimaw na nakakalaban nito, kasi nagamit na nito ang buong lakas, at nagtataka ito at bakit hindi man lang ito nakakapinsala. At kung hanggang dito lang ba ang kaya niya, lahat ng sakripisyo na ginawa niya, ay parang baliwala lang. Pero hindi peren na wala ng determinasyon ang ating bida at nakipaglaban peren ito, hanggang matapos ang kanyang masalimuot na buhay. At laking pagtataka ng ating bida at nagtatanong bakit buhay peren ito at bakit nasa kwarto niya ito. Dahil sa 20 taon ang nakalipas ay matagal na itong nasira. Nawala na rin sa hangin ang amoy ng dugo at nabubulok na laman. Nababagabag peren ang ating bida kung panaginip lang ba ito. At nasulyapan nito ang picture niya at ng kanyang nakababatang kapatid na masaya at nasa dalampasigan, kasi ito ang hiling nito, na makita ang karagatan. At bigla nitong napagtanto na ito ay nangyari 20 taon na ang nakalipas. Wala peren sa diwa ang ating bida, kasi buong pagtataka peren nito na parang totoo, hindi peren ba siya nananaginip? Or binuhay ba siya ulit at binalik sa nakaraan? Tumayo ito at tumingin sa salamin. Ito ang itsura ko 20 taon ang nakalipas. Totoo bang binalik ako sa nakaraan? Napaisip ito bigla, kung totoong bumalik yung oras maaaring buhay pa ang nakababatang kapatid nito. Dali-dali nitong hinanap ang kanyang kapatid. Naalala nito ang mga dating naganap, kakaumpisa pa lang ng mga sakuna ang nangyari ay may isang mahihinang zombie na pumasok sa kanilang bahay, naging duwag ito at natakot, napaupo ito sa kanilang sahig nung nakita nito ang zombie. At dahil sa takot inabandona nito ang kanyang nakababatang kapatid na hindi nakakalakad at nakaupo lang sa wheelchair, tumakbo ito papalayo at iniwan ang kanyang kapatid. Yun ang malaking pagsisisi na ginawa ng ating bida, dahil sa pangyayaring iyon, kinamumuhian niya ang kanyang sarili sa pagiging duwag nito. At kung totoo man na ibinalik siya sa nakaraan, ipinapangako nito na proprotektahan nito ang kanyang nakababatang kapatid na si Xinyu, ang tanging natitira nitong pamilya, kahit anuman ang mangyari, at ng buong buhay nito. Naghahanap ito sa sala, pero di peren niya ito nakikita, at nakita nito sa orasan ng araw ng kasalukuyan, ito'y ika-20 ng Desyember. At naalala nito ang sobre ng kanyang liham sa pagtanggap sa kolehiyo. At dito na naniwala ang ating bida, na ibinalik nga siya sa araw bago mag-umpisa ang sakuna. At kung ganun buhay pa nga ang kanyang nakababatang kapatid. At buong akala nito na hindi na nito makikita, sabay pagbukas nito sa pintuan, laking gulat nito nung nakita nitong muli ang kanyang nakababatang kapatid, sambit nito. Sis, nakangiti si Zinyo na nakatingin sa labas ng kanilang bakuran. Ika nito bakit bro? Nag-aalala itong nakatingin sa kanya. May problema ba? Yumuko na naiiyak ang ating bida dahil hindi peren nito makalimutan ang mga dating naganap, dahil sa pag-iwan nito. Nagtataka naman ito si Zinyo dahil nakita niya itong umiiyak. Sabay sambit sa pangalan nito, Duan Fei. At humahagulhol na nga sa pagiyak ang ating bida at panay sambit ng patawad nito sa kanya. Niyakap niya ito at humihingi ng patawad. Nag-alalang tanong naman ni Zinyo sa kanya, okay ka lang? Nanaginip ka ba ng masama? Sabay tugon naman ng ating bida na patawad, ako ang naging dahilan kaya ka namatay. At di peren ito tumitigil sa pagiyak. Pinatahan naman ni Zinyo sa pagiyak ang ating bida, at sinabi, "Huwag kang mag-alala, proprotektahan kita bro," at niyakap ito. At sabi ng ating bida, "Ako dapat ang pumuprotekta sa iyo Zinyo,
Sa pagkakataong ito, hindi ko na hahayaan na masaktan ka. Sa ngayon, hindi ito ang oras para gunitain ang mga nakaraan. Nagtataka naman si Zinyo sa narinig, pero di na lang ito nagtanong. At nagbilin ang ating bida kay Zinyo na aalis muna ito at lalabas saglit. Dito ka lang sa bahay at huwag kang lumabas, okay? At sumang-ayon naman si Zinyo, at may inabot ito sa ating bida na isang pamusad sa buhok, dahil pangako nila ito, na kailangan niya dalhin ito sa tuwing lumalabas ito, at pag nakabalik nito ng ligtas, siya mismo ang maglalagay nito sa kanya. At tugon naman ng ating bida sa kanyang kapatid na, titiyakin ito na ibabalik ito sa kanya. Naglalakad ang ating bida na nakatingin sa kanyang kapatid papalabas ng pinto, sa isip nito paprotektahan kita ng maayos sa pagkakataon ito. Naalala ng ating bida na ang pagsiklab ng mga zombie ay mag-uumpisa sa ika-21 ng December, kaya may 20 oras mahigit pa ito, para makapaghanda. Walang nakakaalam bakit ito nangyari, at sumiklab na lang ito ng walang babala, at lumaganap ito sa buong mundo nang wala pang isang oras. At halos kalahati ng may buhay ay naging mga zombies, tulad ng tao, hayop na naging mga halimaw, at lahat ng organismo naging zombies rin ito. At persigido ang ating bida na kailangan ko gumawa ng paraan, hindi ako uupo lang dito nang walang gagawin. At nasa isip ng ating bida ang pinakamahalagang problema pagkatapos magsimula ang apocalypse ay ang mga mapagkukunan. Ang isang maliit na convenience store ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao, kaya, ang unang hakbang na ginawa ng ating bida ay mag-imbak ng mga supply. Wala pang kalahating araw, ang maunlad na lungsod na ito ay magiging isang nakakatakot na lupain ng mga patay. Pumunta na nga ang ating bida sa pamilihan para mag-imbak ng mga pagkain, dahil naghahanda na ito sa magiging sakuna. At kumuha ito ng mga biskwit, dahil ito ang gusto ng kanyang nakababatang kapatid na si Zinyo. Sabay nagtatakang tinanong ito ng isang tindere sa pamilihan na, "Sir, madami na po ang naibili ninyo. Seryoso po ba kayo na bibili pa po kayo?" At tumugon naman ito sa kanya, "Malapit na akong matapos." At sabay tanong ito sa kanya na kung madami pa po ba kayong biskwit sa inyong bodega. "Kung meron pa bibilhin ko po ito lahat." Ika ng tindere, "Paano nyo po ito dadalhin lahat, sir?" Tumugon naman ang ating bida na, "Tumawag na po ako ng truck, kaya ako na pong bahala." At sabay dumating na nga ang truck na tinawagan niya. Nilagay na nito sa truck lahat ng pinamili niya. Pabirong sabi naman ng truck driver sa ating bida na, "Mayroon kang malalim na bulsa, binata, puno na ang buong truck ko." "Para saan ang lahat ng ito? Para sa isang apocalypse ba?" Sabay tawa ito sa ating bida. Tumugon naman ang ating bida at tumingin sa truck driver, "Opo, tama ka." Ngumiti na lang ang truck driver sa pag-aakalang nagbibiro lang ang ating bida, at nagmamaneho na lang ito papunta sa bahay ng ating bida. At may nakitang picture ang ating bida sa harap ng sasakyan. Ito ay ang picture ng pamilya ng truck driver. Sabay sabi nito sa ating bida, "Maganda diba? Yan ang asawa ko, at ang anak kong babae. Ngayon ay ang ikatlong kaarawan ng anak ko." Napabuntong hininga ang truck driver at nagsabing, "Nakakahiya na hindi ako makakauwi at makasama siya sa ngayon, dahil may mga kailangan pa akong gawin." Tumingin na lang ang ating bida sa truck driver. Sa isip ng ating bida na magkatulad lang sila, mga nagtatrabahong tulad nila, at nagsusumikap, para maibsan ang gutom na tiyan. Nakarating na nga ang ating bida sa kanila, at naibaba na ng truck driver ang mga pinamili nito. Akmang aalis na sana ang truck driver, ngunit tinawag ito ng ating bida, "Teka lang mister. Ito, tanggapin niyo po itong isang box ng biskwit, at baka magustuhan ito ng inyong anak." Nagdadalawang isip itong tinanggap ng truck driver, dahil sinabi niya rito na hindi siya makakauwi, at marami pa siyang kailangan gawin. At sambit ng ating bida, "Binayaran kita ng dobleng halaga sa ating napag-usapan, kaya wag ka natatanggap pa ng mga tawag, at damaritso ka na papauwi sa inyo, para makasama mo ang iyong pamilya." Nagtatakang tumugan ng truck driver na sige at salamat. At humirit pa sa pagsasalita ang ating bida na, "Umuwi ka na ngayon, wag kang lalabas ng bahay. Protektahan mo ang sarili mo, lalo na ang pamilya mo." At umalis na nga ang truck driver. Pero nawiwirdohan ito sa mga sinabi ng ating bida, dahil wala pa rin itong kamuwang-muwang na may delubyo na magaganap sa kanilang mundo.
Tumunog ang cellphone nito, pero di niya ito pinuna at sinunod niya nga ang sinabi ng ating bida. Sumapit na nga ang ika-8 ng gabi at natapos na ang ating bida sa paggawa ng pang-emergency na sandata, naghahanda na ito dahil alam nitong parating na ang sakuna. Naihanda na rin nito ang papel na mapa na higit na makakatulong sa kanya, dahil alam nito pag tumama na ang catastrophe ay mawawala na ang internet, kaya di na mapapakinabangan ang mga telepono. Nagulat ang ating bida dahil nasa likod na pala nito ang kanyang kapatid, at nagtataka itong tinatawag ang ating bida, brother. Ano ang ginagawa mo? Pagkabukas ni Zinyu sa ilaw, nakita niya ito na may dala-dalang sandata. At kaya hiningan niya ito ng paliwanag, napuna din ito bakit sobrang kalat ng kwarto. Dinakainik ang ating bida, dahil hindi nito alam kung paano niya ipapaliwanag. At biglang hirit na sabi ni Zinyu at may natanggap akong abiso na ginamit mo lahat ng pera na ating iniipon, ano ba ang binabalak mong gawin? Galit na sabi nito sa ating bida. At magpapaliwanag na nga ang ating bida, sinabi niya rito na kumalma ka lang Zinyu, at makinig ka, alam ko di mo ako papaniwalaan pag sinabi ko sa'yo na malapit nang dumating ang sakuna. Tugon naman ni Zinyu sa ating bida, na, ano? Anong sakuna? Sabay nagtataka itong nakatingin sa kanya, nilapitan niya ang ating bida at hinawakan ang noo nito, sinusuri niya kung may lagnat ba ito. At ika ni Zinyu wala ka naman yatang lagnat, kasi hindi ka naman mainit, o baka nababaliw ka na talaga. Namumula na nakayuko ang ating bida, dahil tama nga ang hinala niya, na hindi siya papaniwalaan nito. At sambit na hirit ni Zinyu sa kanya bakit ka namumula, dahil ba sa may lagnat ka? At pinakalma na lang ng ating bida ang kanyang sarili, sabay sabi nito sa kanyang kapatid, hindi bale na, kung hindi mo ako papaniwalaan. Makikita mo ito sa loob ng ilang oras, sabay tingin nito sa orasan. Pumunta ito sa may bintana at binuksan ito at nagsabi samantalahin natin ang pagkakataong ito para maligo sa malinis na hangin at magpaalam sa mapayapang panahon na ito. Nagtatakang tugon ni Zinyu sa ating bida, Big Bro, kakaiba ang mga kinikilos mo ngayon. At nagsasalita ka ng mga walang kabuluhan, nakatitig si Zinyu sa ating bida, at napagtanto nito na seryoso ito sa mga sinasabi niya, at ngayon niya lang ito nakita ng ganito. At sa isip ni Zinyu bakit bigla kong nararamdaman na parang magkakatotoo ang sinasabi nito, at naging seryoso din itong nakatingin sa ating bida. Seryosong nakatingin ang ating bida dahil alam nito na malapit na dumating ang oras, ang unang yugto ng panahon ng apocalypse at tinatawag itong paghahayag, at tatagal ng 1 buong linggo. Sa pagtatapos ng linggo, 70% ng mga tao sa planetang ito ay maaaring mamatay o maging mga zombie, ang mga maswerteng makakaligtas. Ang 7 impyernong araw na ito ay magpapatuloy sa pagsalubong sa isang ganap na ebolusyon. Umaasa ako na sana isa ako sa maswerteng 10% na iyon. At dumating na nga ang oras ng pagsiklab ng sakuna, may isang lasinggerong naglalakad sa daan, nabitbit ang isang bote ng alak, at nagrereklamo ito, dahil may dumating na mensahe sa kanyang cellphone at nagtatanong kung sino na naman itong nagtitext sa kanya ng ganitong oras. At pagkatingin nito sa mensahe ay ang kanyang boss pala ito, na nagsasabing sira na naman daw yung screen ng computer at pinapabalik niya ito sa kanilang opisina para ayusin ito. Galit na galit itong nakatingin sa kanyang cellphone at nagsasabing pinapakiusapan mo na mag-overtime ako. Nang hating gabi, hindi mo tinatrato ang iyong mga empleyado na parang tao, di ba? Manood ka lang, isusumpa kita hanggang kamatayan. At nabigla ito kasi may tumatahol sa kanya na aso, at sa pagkagalit nito na ibato ng lasinggero ang kanyang cellphone, at tumama ito sa aso na tumatahol sa kanya, hindi nito batid akalain na ito na pala ang kanyang magiging kamatayan, at galit na nakatingin sa kanya yung aso, dahil sa ginawa nitong pagbato sa kanya, lumapit ang lasinggero sa cellphone na ibinato nito, pagkadampat ng lasinggero sa cellphone nito ay bigla itong nagulat, kasi di niya batid na nasa likod lang pala nito ang aso, pagkalingon nito sa kanyang likod, ay nabigla ang lasinggero sa nakita niya, dahil isa pala itong halimaw. At damanak na nga ang dugo sa kanyang cellphone na nagri-ring. Natakot ang mga tao na nakakita sa mga nangyari, at ang mapayapang syudad ay napuno na ng mga sigawan. May isang taong humihingi ng saklolo dahil di ito makawala sa isang zombie na humahawak rito, at takot na takot ito dahil lahat ng taong nakikita nito ay nagiging isang zombie.
Ang ating bida at kanyang nakababatang kapatid ay naging saksi sa lahat ng pangyayari, nakatingin ang dalawa mula sa kanilang bintana. Ang nakababatang kapatid ng ating bida ay gulat itong napatanong sa kanyang nasaksihan, ika nito. Bro, bakit sila nagkakagatan? At bakit kinakain nila ang bawat isa? Paliwanag naman ng ating bida, dahil naging zombies na ang mga ito. Nagsisimula na nga ang paghahayag ng apocalypse. Nagulat ang dalawa sa narinig nila na may sumisigaw ng saklolo, at binabanggit ang kanilang pangalan, at nagmumula ito sa kanilang pinto. At nakilala agad ito ng kanyang nakababatang kapatid, at sinabi nito na big bro yan ay si Auntie Huang. At naalala ng ating bida ang dating nangyari, dahil ganito yung naganap sa dati niyang buhay. Dahil binuksan ng nakababata niyang kapatid ang pinto at nakapasok si Uncle Huang na naging isang zombie. At sa kadahilanang iyon ito ang naging mitya ng kanyang pagiging duwag at pagtakbo at pag-iwan nito. Kaya napagtanto ng ating bida na bumalik nga ang pangyayaring ito. Nanlaki ang mata ng ating bida, dahil nakita nito na akmang papalapit na si Zinyu sa pinto para pagbuksan ito. Pagkabukas ni Zinyu ng pinto ay nakita niya rito ang kanyang Auntie Huang, at tinanong niya kung okay lang ba ito, ngunit wala itong narinig na tugon mula sa kanya. At biglang nanlaki ang mga mata ni Zinyu sa kanyang nasaksihan, dahil kinagat na pala nito ang kanyang Auntie Huang, gulat itong biglang sumulpot sa harap nito si Uncle Huang na naging isang zombie. Napaiyak ito sa takot habang sinasambit nito ang pangalan ng ating bida. Naalala ng ating bida ang nakaraan nitong buhay, kasama niya rito si Senior Ching, binigyan niya ito ng isang soft drinks, at nagpasalamat naman ito sa kanya, biglang tinanong ni Senior Ching ang ating bida, bakit? Bakit parang galit na galit ka? Natatakot ka ba? Mahalaga ang operasyon mamaya. Tumugon naman ang ating bida na kilala mo na ako dati pa, hindi mo ba ako naiintindihan? Lagi naman akong ganito. Sabay tumawa si Senior Ching sa narinig nitong sagot, at ikanito sa ating bida na tama ka. Hindi pa kita nakikitang ngumingiti. Huwag mag-alala, responsibilidad ng ating team ang paglilinis nito. At wala ng panganib dahil lahat ng mga high-rank na zombie ay napatay na. At humirit ng salita ang ating bida, na, sana nga ganon ang mangyayari. At natapos dito ang kanilang pag-uusap. Sa kaganapang ito nagsitakbuhan na nga ang grupo ng ating bida sa kadahilanang may humahabol sa kanila na 3 high-rank na zombies, at binilisan nila ng takbo, nagsasabing tanong ng isang kasamahan ng ating bida na bakit may 3 high-rank zombies dito. Ano ang ginagawa ng mga hukbo na nasa harap? At napapaligiran na tayo, at sumigaw na ang namumuno ng kanilang hukbo at nagsabing umaban. Hindi tayo pwedeng mab-aigo sa operasyon nato, dahil ito importante, panatilihin nyo ang inyong mga formation. Paksayin natin ang mga nakaharang pinatatag nito ang mga natatakot niyang kasamahan. Ngunit di nila ito kayang pigilan kasi mga high-rank na zombies ang kanilang nakakalaban, at unti-unti na itong natatalo. At nagpakawala ang halimaw na nasa kanilang harapan ng malakas na hampas, ngunit sinangga ito ng ating bida gamit ang kanyang sandata, at napagtagumpayan niya ang atake nito. Napalingon ito sa likod niya kasi wala nang tumutulong rito. Nakita nito si Senior Ching at nagtatanong kung bakit nakatayo ka lang dyan, pumarito ka at tumulong. Tumingin lang ito sa kanya at may sinabi, pero hindi ito naintindihan ng ating bida. Tinanong niya ulit ito, kung ano ang kanyang sinabi, at nakita niya itong umalis, at tumakbo papalayo. Napaisip ang ating bida na katulad din ito sa ginawa niyang pag-iwan sa kanyang nakababatang kapatid. Galit na galit ang ating bida sa kanyang sarili, at sa ginawa ni Senior Ching. At nanginginig ito sa galit. At napagtanto ng ating bida, na ganito pala ang nararamdaman ng aking nakababatang kapatid, na walang kalaban-laban, nung iniwan ko siya at pinabayaan, habang nakatingin sa akin na tumatakbo at tumatakas papalayo. At nagwakas na nga ang buhay ng ating bida sa kadahilanan, nilabanan niya ang mga high-rank zombie ng mag-isa. At pagbalik sa kasalukuyan, sinambit nito ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid, at sinabihan niya ito pumikit, at nagpakawala na nga ito ng malakas na atake. At sa isip ng ating bida, dahil ako ay nabuhay at binalik sa nakaraan, hindi ko hahayaang mangyari ang parehong trahedya. Babayaran ko ang mga krimen na ginawa ko sa nakaraan. At tumama ang sibat nito sa mata ng zombie, at napasigaw ang zombie, at bumagsak ito.
At nilapitan na ng ating bida ang kanyang kapatid at sabay hawak nito sa balikat, para pakalmayan ito, at sambit nito oo, naging zombie na ito, pero huwag ka mag-alala, di ko hahayaan na masaktan ka nito, at hinabilin rito na Zinyu, makinig ka sa sasabihin ko, ipikit mo ang iyong mga mata at matatapos din ito kaagad, at sumunod din ito sa kanya. At bumangon na nga sa pagkakabagsak ang isang zombie, at ito'y galit na galit dahil ito'y gutom. Papalusob na ito kay Zinyu ngunit pinutol ng bida ang kamay ng zombie, gamit ang kutsilyong hawak nito, napaatras ang zombie sa pagkakaputol ng kamay nito. Akmang susugod na ulit ang zombie kay Zinyu, ngunit iniwas ng ating bida, ang wheelchair ni Zinyu, gamit ang paa nito para di maabot ng zombie ang kanyang kapatid. At galit itong nakatingin sa zombie at sinabing, ito ang simula ng pagsiklab sa zombie, wala itong katalinuhan at karunungan. At pinatama ng ating bida ang dala nitong kutsilyo sa paa ng zombie para hindi ito makagalaw, at sabay hinugot naman niya rito ang sibat na nakabaon sa mata ng zombie at napasigaw na lang ang zombie sa sakit at sunundan niya ito ng patama sa katawan, at sa isip ng ating bida, nawala ito sa ginawa kong nung nakaraang buhay ko, na kinalaban ko ang mga high-rank na zombie at umabot ng kalahating araw. Alam ko wala sa kondisyon ang maliit kong katawan pero madami na akong naranasan sa pakikipaglaban kaya ang pagpatay sa ganitong zombie ay madali lang. Sabay napasigaw na lang ang zombie sa mga sugat na natamo nito. Galit na nakatingin ang ating bida at balak niya pa itong wakasan, ngunit idinilat na ni Zinyu ang kanyang mga mata, at pinuntahan niya ang kanyang kapatid. Nasaksihan niya ito na galit sa zombie, at napahinto na lang ang ating bida, dahil naramdaman nito na may humahawak sa kanyang likod, at lumingon ito, nakita niya na si Zinyu pala iyon, nag-iiyak at sinasabing tama na. Di rin inaakala ng ating bida na, nasaksihan pala ni Zinyu ang mga nangyari. Kaya huminto ito at binitawan ang sibat na hawak-hawak nito. Niyakap niya si Zinyu at sinabihan na, okay na ang lahat, ligtas na tayo. Tugon naman ni Zinyu habang umiiyak, natatakot ako Big Brother, ngayon ka lang naging sobrang nakakatakot, ano na ang nangyayari sa mundong ito, anong gagawin natin simula ngayon? Umiiyak na lang sa pag-aalala si Zinyu dahil sa mga nasaksihan nito. At sabay tugon naman ng ating bida, patawad. At huwag ka na mag-alala, kahit anuman ang mangyari nandito lang ako paprotekta sa'yo. At nagulat ito dahil may nagsasalita sa kanyang isip na, nakapatay ka ng zombie, nakatanggap ka ng 3 puntos, gamitin ang 1 puntos para i-activate ang system. At tumugon ang ating bida sa system, sino ka? Sino ang nagsasalita? Nagtataka naman si Zinyu sa sinabi ng ating bida, kasi silang dalawa lang ang nasa kwarto. Bro, anong nangyayari sa'yo? Ika ng ating bida, may naririnig akong tunog at di ko alam kung sino at saan iyon nagmumula. Sambit naman nito sa kanya, tunog. Wala naman akong naririnig. Galit na nagtataka ang ating bida kung sino iyon, at ano ang bagay na iyon. Nag-alala si Zinyu sa kanyang big brother kasi seryoso itong nag-iisip, at biglang nawala na lang ito ng malay. Pumasok ang system sa isip ng ating bida, wika ng ating bida ano ang nangyayari. At saang lugar ito, may nakikita itong nakakasilaw na liwanag, at may mga paro-paro na lumilipad. Lumiliwanag na nga ang kanyang paningin, may nakita itong mga rebulto sa harap, kaya nasambit nito. Diyos! Palasyo ba ito ng mga Diyos? Nagtataka itong nakatingin sa isang malaking rebulto, at nagtatanong kung ano ito. Biglang umilo ang mga mata ng rebulto at nag-reflect ang liwanag papunta sa ating bida. Dito napagtanto ng ating bida na, ang daming impormasyon at pumapasok sa kanyang isipan, at parang sasabog na ang kanyang utak sa mga natatanggap nitong impormasyon. Nabigla ito dahil may nagsalita na isaaktibo na ang sistema ng ebolusyon. Nagsimula na ang proseso ng pagkilala sa host, at bigla itong binalotan ng bilog na liwanag, at nagsalita ulit ang system na pinagtutugma ang chain ng gene. At ang ating bida ay nakaramdam na ng pananakit sa mga katawan nito na parang pinupunit. At sambit ng system, ikinukumpirma kung ang gene chain nito ay tugma, at napasigaw na nga ang ating bida sa sakit ng nararamdaman nito, tugon ng system sisimulan na ang pag-fuse sa gene. Ika ng system ay lalog in na sa system. At bumalik na nga sa dati at kamay ng ating bida, at kasunod ang mga paa nito. Nakumplito na ang proseso sa pagtugma sa gene, ayon sa system.
Kinikilala na ang host, at nakumplito na nga ang ebolusyon ng ating bida, naging matipuno na ang katawan nito at ramdam nito ang lakas at pagbabago. Mula sa alaalang pumasok sa utak ng ating bida, ang liwanag na nakikita nito ay tinatawag na evolution tree. Naramdaman ng ating bida na konektado ang evolution tree sa kanya, dahil ito ang dahilan kaya siya lumakas. At kung ito nga ang dahilan, kailangan nitong mangolekta pa ng mga evolution points at kailangan nitong pumatay ng mga zombies para mapataas niya ang kanyang antas, at maaari kong piliin na palakasin ang aking mga kasanayan sa pakikipaglaban sa katawan, mga kasanayan sa kaligtasan o posibilidad. At lumabas na nga ang system notification sa kanyang harapan, at sinabi ilalagay mo ba ang 2 points na natitira. At may 4 itong pagpipilian, strength, agility, probe at mental spirit. At tumugon naman ang ating bida na oo, pumapayag ako. Sa isip nito, ito pala ang naging benepisyo nung nag-umpisang maging apocalypse ang mundo. Alam kong maliit lang ang inilakas ko, pero malaking pakinabang na rin ito, kahit na nagkaroon ako ng karanasan sa pakikipaglaban sa nakaraan ko, ang aking katawan ay mahina pa rin. Kaya sa strength ko muna ilalagay itong 2 kong puntos. Pagkalagay ng ating bida sa 2 puntos na natira sa kanya ay naramdaman niya agad ito. Napagtanto ng ating bida, dahil sa nangyari ngayon, gagamitin niya itong pagkakataon na binigay sa kanya, para baguhin ang kanyang buhay. Hindi niya hahayaang maulit ang kasaysayan, natitiyak niya na paprotektahan niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. At nagising na nga ang ating bida, nakita nito na nakatulog, sa kanyang tabi ang nakababata nitong kapatid, at tinawag niya ito Zinyo. At nagising din ito at tumugon ng tingin sa kanya. At wika ng ating bida pasensya at ginising kita. At sambit naman itong nag-aalala sa kanya, Big Brother buti at nagising ka na. Tinakat mo ako, bigla ka na lang nawala ng malay at natamba. At sabi ng ating bida, napagod lang ako. Patawad kung pinag-alala kita. At umiiyak na nakatingin si Zinyo sa ating bida, dahil sobrang pag-aalala nito sa kanya. At hinawakan ng ating bida ang ulo ni Zinyo para patahanin ito, at sinabi walang mangyayari sa akin na masama, di ba sabi ko sa'yo na andito ako para protektahan ka. Kaya wag ka nang mag-alala, di kita iiwan. Sabay tumahan na lang sa pagkakaiyak si Zinyo sa narinig nito mula sa kanyang kapatid. At sa isip ng ating bida kailangan kong linisin ang paligid para sa seguridad ni Zinyo. At kailangan kong linisin ang bangkay nila Auntie Huang at Uncle Huang, at nang hindi ito makakaakit ng higit pang mga zombie. Lumabas na nga ng pinto ang ating bida upang linisin ito, pero nagtaka ito dahil nawala na ang mga bangkay nito. Napatingin ito sa mga bakas ng dugo, at parang may humila sa mga bangkay nito pababa ng hagdan. Sa pagpapatuloy ng ating kabanata mga kagor, mag-uumpisa ang ating storya sa gusali na tinitirhan ng ating bida, alas 4 ng umaga. Nagbibihis ang ating bida sa kwarto nito, dahil ang suot nitong damit ay parang maliit na sa kanya, binuksan nito ang aparador, para maghanap ng damit na kakasya sa katawan nito. Napatingin ito sa kanyang katawan, at sinabi nito sa isip, salamat sa evolution tree, dahil dito na bago ang genes ko, at ang katawan ko ay naging mas malakas at tumangkad din ako. At higit sa lahat kaya ko pang palakasin ang katawan na ito, kailangan ko lang makakuha ng mga puntos. At napalingon ito kay Zinyo dahil tinawag niya ang ating bida, at nasa pinto na pala ito. Inabot ni Zinyo ang damit ng kanilang papa, kasi alam nito na ito'y kakasya sa ating bida. At tumugon din ito ng salamat. At sinuot na nga nito ang damit ng kanilang papa, at nagkasya nga ito sa kanya. Biglang sambit ni Zinyo sa kabilang pinto, kung ano kaya ang ginagawa ng kanilang mama at papa dahil sobrang magulo na sa labas. At hindi na lang umimik ang ating bida. Hirit pa ni Zinyo na nag-aalala. Okay lang ba sila? At naalala ng ating bida noong 10 taong gulang pa lamang ito, dahil ang mga magulang nito ay iniwan na lang silang dalawa. At sa susunod na araw, nakakatanggap sila ng malaking halaga mula sa kanila bawat taon. Maliban doon ay wala silang narinig mula rito at wala din silang narinig na anumang impormasyon. Sa nakaraang buhay ng ating bida, pagkatapos mangyari ang apocalypse, sinubukan niya rin itong hanapin, pero pagkatapos ng 10 taon na pagsusumikap, ay masyadong mababa ang pagkakataong mahanap sila, kaya wala itong choice kundi sumuko. At bumukas na nga ang pinto, napatingin si Zinyo rito.
At lumabas na nga ng pinto ang ating bida, wika nito kay Zinyu, huwag kang mag-alala. Kaya nilang protektahan ang kanilang sarili. Ang importante sa ngayon ay ang ating kaligtasan. Naintindihan mo, at tumugon naman ito sa ating bida, oo, at hirit nito, brother, di pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko, sa maikling oras lang, bigla kang tumangkad ng ganyan. At ngiting sagot din ng ating bida, kahit ako di rin ako makapaniwala sa nangyari. Siguro ganito lang talaga pag nagbibinata. At sa isip nito tungkol sa evolution tree at ang aking pagkabuhay, kailangan ko munang isekreto ito. Napakunot noon na lang na nakatitig si Zinyu sa sagot nito. At ngumiti na nakatingin ang ating bida kay Zinyu, dahil sa naging reaksyon nito sa sinabi niya, at sambit nito, Zinyu, lalabas muna ako. Nag-alala si Zinyu sa narinig, at nagsabi, ano? Masyadong delikado sa labas, ba't ka lalabas? Natigilan sa pagsasalita ang ating bida dahil, nakikita nito si Zinyu na, nalulungkot. At nalulungkot na nagsalita si Zinyu, natatakot ako, biglang naging ganito ang mundo. Natatakot ako, dahil sa paakong ito, naging pabigat ako sa iyo, kuya ikaw lang ang kapamilya ko ngayon, natatakot ako, na baka mawala ka din. Nilapitan ng ating bida si Zinyu at hinawakan ang kamay nito, patawad Zinyu dahil hinayaan kitang hindi mapalagay. Magpapatrolya lang ako, at titignan ko ang gusali kung may mga zombies pa dito. Kung hindi ko lilinisin ang mga nakapaligid na zombie, magkakaroon tayo ng panganib at magiging problema natin yun sa kasalukuyan. At natigilan sa pagsasalita si Zinyu, dahil singit na sinabi ng ating bida na, ayokong makakita ng trahedya gaya ni Tita Huang. Malay mo, baka may survivors din kagaya natin. Sa panahong ito ang pagkakaroon ng mas maraming kasama ay tiyak na malaki ang maitutulong sa atin. Napayukong nag-iisip si Zinyu sa sinabi ng ating bida. At sumang-ayon nga ito, sige, pero kailangan mong mangako sa akin, na babalik pagkatapos ng tanghalian. At ngiting tugon naman ng ating bida, oo, Zinyu, salamat, babalik ako sa oras ng pinangako ko. At tumayo na nga ang ating bida, at akno na itong aalis palabas ng pinto. At sabi ni Zinyu, kuya, pakiusap mag-iingat ka sa labas. At tugon na sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala, mag-iingat ka din dyan, babalik ako kaagad. At nakalabas na nga ng pinto ang ating bida, at hirit na sabi ni Zinyu, brother, kailangan mong bumalik ng ligtas. At nakahanda na nga ang ating bida sa pagpapatrolya sa gusali, nilabas na nito ang kanyang sandata, at seryoso itong nakatingin sa bakas ng dugo. Sinundan niya ang mga bakas na ito, pababa sa hagdanan. Ang ika-13 palapag ay nakalock bawat taon, kaya mag-uumpisa ako sa ika-12 palapag pababa, hanggang sa malinis ko ito. Kung tama ang impormasyon na binigay ng Evolution Tree, na magbibigay ito ng 1 puntos, kaya ang magiging layunin ko ay pumatay ng maraming zombies, at nang makakuha ako ng maraming puntos. At nakarating na nga ito sa ika-12 palapag, at patuloy nitong sinusundan ang bakas ng dugo na nasa hagdanan, at pagbaba nito ay may narinig itong kaluskos, at nakita na nga ng bida kung sino yung kumakaluskos, ito ay isang zombie na kumakain ng katawan ng tao. Napansin ng zombie ang ating bida, at sambit nitong nakatingin sa ating bida, ulo, buhok, sariwang bagong buhok, nakanganga itong sumusugod sa ating bida. At nakahanda na ang ating bida sa pagsugod ng zombie, sa isip nito kung totoong nasa 2 antas na ang aking strength, ang aking kakayahan sa pakikipaglaban ay kaya na itong patayin ng 1 patama lang. At pinatamaan nito ng 1 tira ang zombie, at napatay ito. Nag-notify ang system, nakapatay ka ng beginner zombie, nakatanggap ka ng 1 evolution points. Gagamitin mo ba ang iyong puntos? Napatingin ang ating bida sa system na lumabas sa harap nito. At sabi para ma-upgrade ko ang strength kailangan ito ng 6 na puntos. At dahil may 1 na akong puntos, kakailanganin ko pang pumatay pa ng 5 zombies. At ang mental spirit nangangailangan ito ng 10 puntos para ma-upgrade sa 2 antas. Narinig ko ito sa dati kong buhay, kung paano magagamit ang mental spirit, sa madilim na panahong iyon. Ang tanging paraan upang labanan ng mga tao ang mga mutated na halimaw na iyon ay sa pamamagitan ng pagpapadala sa mga awakened na may iba't ibang kakayahan. Ang mga awakened na ito, na nagmamay-ari ng iba't ibang kakayahan,
At sa mga kakayahan na ito, isang uri ng malakas na kakayahan sa pag-iisip ay ang mental spirit. Kapag nagising ang kakayahan ng awaken ang kanyang mental spirit, kaya nitong pamunuan ang isang lugar, at tinatawag itong tunay na mandirigma. Ayon sa ratio ng pag-upgrade ng lakas, maaaring 7 o 8 ang kailangan para sa pag-upgrade ng mental spirit, para tumaas ito ng 10 beses. Para mabuksan ang abilidad ng mental spirit ay kakailanganin muna itong umabot sa 10 antas. Sa kasalukuyan ay hindi ko pa kayang kumuha ng maraming evolution points. At hindi ko muna ipaprioridad ang mental spirit sa ngayon, uunahin ko muna ang strength, at isusunod ang agility. Pagkatapos ang probe, sa ngayon kailangan kong munang makakuha ng maraming evolution points hanggat maaari. At pinagpapatuloy na ng ating bida ang paghahanap ng mga zombies, at isa-isa nitong sinusuri ang bawat kwarto, ginagamit ng ating bida ang kanyang sandata. Bilang salamin at nang masilip nito ang loob ng kwarto, sira-sira na lahat ng kagamitan sa loob at bakas dito ang pag-aaway. Pagkapasok ng ating bida ay nakita niya na may bakas ng dugo sa isang pantali. Napaisip siya kung ano ito, at madaming mantsa ng dugo sa sahig, sinundan nito ang mga mantsa ng dugo papunta sa paliguan, sinilip niya ito, pagkasilip nito may nakita itong walang buhay na katawan, hindi pa bulok ang kulay ng mga balat, kaya hindi ito zombie. Biglang nagulat ang ating bida na may narinig itong boses mula sa likod. At akmang kakagat na ang zombie sa balikat nito, ngunit ginamit ng ating bida ang kanyang sandata, at tumusok ito sa lalamunan ng nakangangang zombie at hiniwa niya ito. At lumabas ang system, nakapatay ka ng beginner zombie, ikaw ay nakatanggap ng isang evolution points, muntik na ako doon, hindi ko namalayan na may gumagalaw na pala papalapit sa likod ko. Dapat maging alerto, hindi ako pwedeng maging pabaya, nang dahil lamang sa pinahusay ng evolution tree ang aking katangian, naging masyadong kampante ako. At naglalakad na ulit papalabas ng kwarto ang ating bida. Sa isip nito malapit na ang oras ng pinangako kay Zinyo, kailangan ko ng bilisan, at may 10 palapag pa na kailangan kong linisin. Naaalala ko ang kwarto na ito yung kina Tito Lee, at 3 silang nakatira dito. At pumunta na nga ang ating bida sa pinto ni na Tito Lee, gulat na nakasilip sa pinto ang isang babae mula sa kwarto, at may hawak-hawak itong isang pamalo. At kumatok na nga ang ating bida at sambit nito kung may tao ba sa loob. At kung walang tao, sisirain ko itong pinto, at nakasimangot itong babae na pinagbuksan ng ating bida, wika nito bakit? Ano ba ang kailangan mo? At tumugon naman ang ating bida, humingi ito ng tawad at nagpakilala, sabi nito, pasensya na, ako ay nakatira sa room 1202 residence, ang pangalan ko ay Duan Fei, naniniwala ako na alam mong maraming zombie ang lumitaw sa mundo, para protektahan ang kaligtasan ng miyembro ng aking pamilya. Kinukumpirma ko kung ligtas ang paligid. At tugon ng babae sa ating bida, nakikita ko ngunit ligtas ako dito, hindi na kailangan pa ng kumpirmasyon, pasensya na, pero kailangan ko ng magpahinga. Akmang isasara na sana ng babae ang pinto nito ngunit iniharang ng ating bida ang paa nito, at biglang sabi nito, pasensya na, pero kailangan po ninyong makipag-cooperate, at ako mismo ang titingin, kung hindi, gagamit ako ng dahas. Sa isip nito, hindi ko maaaring hayaan ang anumang nakatagong panganib na maaaring makapinsala sa buhay ni Zinyo. Sumang-ayon na din ang babae, at sinabi okay, ang kulit mo isang tingin lang ha, kung wala kang makita pakiusap umalis ka na kaagad. Pinatuloy na ng babae ang ating bida, pagkapasok pa lang ng ating bida, biglang sambit ng babae nito sa kanya, tignan mo, walang zombies rito, napaisip tuloy ang ating bida. At bakit parang nagmamadali ito? Nagtatanong na nakatingin ang ating bida sa isang litrato at sabi, ikaw lang ba mag-isa dito? Asan ang asawa at anak mo? At wikang tugon ng babae, nag-tuition ang anak ko, sinundo siya ng asawa ko, ngunit hindi parent sila nakakauwi, kaya natatakot ako at dahil dito hindi ako makatulog, nakita mo na, dapat ay makaalis ka ng maluwag. Natatakot na wika ng babae, may hawak-hawak kang kutsilyo. Sa oras ng hating gabi, puno pa ng dugo ang buo mong katawan, at nagpipilit kang pumasok, kaya lalo akong natatakot. Napatingin ang ating bida at sinabi, pasensya na kung natakot ko po kayo, okay aalis na po ako, mag-iingat kayo. At sa isip nito wala ding amoy ng dugo rito, parang ligtas ang lugar rito.
At akma na nga itong aalis, ngunit nabigla ito kasi may kumalabog na ingay sa isang banyo. At sabi ng ating bida sa babae, ano ang tunog na yun? Di ba ikaw lang mag-isa dito? Takot na tugon ng babae sa ating bida, wala. Ako lang ang mag-isa dito. At sambit ng ating bida, kailangan kong tignan iyon. Pahabol na sabi ng babae, baka isa lang iyong pusa. Balak nitong pigilan ng ating bida, kasi batid nito at baka malaman nito ang tinatago niya. At galit itong sumigaw, pakiusap, umalis ka na sa bahay ko, hindi mo pwedeng buksan basta-basta ang banyo ng ibang tao. At tumugon nito sa babae, mahalaga ito kaya intindihin mo. At hindi nagpapigil ang ating bida, binuksan niya nga ito, pagkabukas nito ay naamoy nito ang umaalingasaw na amoy ng dugo. At pagsilip nito ay nagulat ito sa kanyang nakita, na may isang zombie rito na hawak-hawak ang isang walang buhay na katawan ng tao, nakangiti itong nakatingin sa ating bida at sinabing maglaro tayo. At sabay akmang hahampas na ang babae na may dala-dalang pamalo sa likod ng ating bida. At ang ating bida ay seryosong nakatingin sa nakita nitong zombie. Ngunit naramdaman nito na may panganib sa likod nito, kaya napatingin ito sa likod niya, at nailagan niya ang hampas ng babae. Buti at nakailag siya rito, kaya wala siyang natamong pinsala. At nagtataka itong napatanong, Tita Lee, ano ang ginagawa mo? At sabay papasugod na din ang zombie sa ating bida at nagsasalita ito, maglaro tayo. At biglang talon nito sa harap ng ating bida, ngunit nasalag pa rin ito ng ating bida, gamit ang hawak nitong kutsilyo. Sa isip ng ating bida, itong batang zombie na ito ay di gaanong malakas ngunit at bilis nito ay nakakagulat. Napaupo ang ating bida sa sahig dahil nawala ito sa balanse, dahil sa ginawa nitong pag-ilag sa hampas mula sa kanyang likuran. Pagkaupo ng ating bida sa sahig, sabay tadyak naman ito sa zombie papaitaas, kaya tumilapon ang zombie paitaas, at bumagsak ito papalayo. At biglang hamarang sa harap ng ating bida ang babae, at wika nito, tama na. Hindi ko hahayaang saktan mo ang anak ko. Galit na tugon naman ng ating bida, gumising ka. Hindi mo na anak iyan, sa ngayon isa lang ang nasa isip niyan, ang pumatay para makakain. Kung ipagpapatuloy mo pa ang pagharang, parehas tayong dalawa na manganganib. At umiiyak na tugon ang babae, wika nito, hindi. Hindi zombie si Little Yi, hindi zombie ang anak ko, may sakit lang ito. Kailangan ko lang maghintay ng gamot, dahil hindi pa ito nadidiscover. Gagaling ang anak ko, kaya pipigilan kita, hindi mo maaring saktan ang anak ko. At akmang papalapit na nga ang zombie sa likod ni Tita Lee. At sumigaw na binabalaan ng ating bida si Tita Lee, sa likod mo. At tumagos na nga ang kamay ng zombie sa dibdib ni Tita Lee. At galit na nagsasalita ang zombie na wala ito sa tamang pag-iisip, sambit nito, hate from school. At gulat na bumagsak sa sahig si Tita Lee. Napasigaw na lang ang ating bida sa nakita nito, at ikang sigaw nito, sumpain ka, tumigil ka. At kinakain na nito si Tita Lee. Dali-dali itong lumapit kay Tita Lee, hirit na sigaw nito, ikaw. Halimaw, ngunit natigilan ng ating bida, gawa ng nagmamakaawang nakahawak si Tita Lee sa paa ng ating bida, at sinabing pakiusap wag mo siyang patayin, isa lang siyang 13 taong gulang na bata. Gagaling din ito sa sakit nito. At nalulungkot na nagpapaliwanag ang ating bida, sabi nito, kadalasan kapag naging zombie ka, wala nang paraan para bumalik. At patawad, hindi ko hahayaan na may pag-alaga lang zombie sa paligid. At hirit na tugon ni Tita Lee, habang ito'y unti-unting nawawalan na ng buhay, sinungaling ka, gagaling pa ang anak ko. At bumitaw na nga sa pagkakakapit ang kamay ni Tita Lee sa paa ng ating bida, indikasyon ito, na ito'y pumanaw na. At nakatingin ang ating bida sa batang zombie. Hirit na sabi ng ating bida, sa kasamaang palad, hindi mangyayari iyon sa loob ng 20 taon, kasi batid nito sa nakaraan niyang buhay. At winikasan na nga ng ating bida ang buhay ng batang zombie. At nag-notify ang system, nakatanggap ka ng 1 puntos, napatay mo ang low-level na zombie. Damanak ang mga dugo dito, kagimbal-gimbal ang mga pangyayari na ganap, at papaalis na nga ang ating bida, para ipagpatuloy ang layunin nito na linisin ang gusali. Wika sa isip nito, hindi ko maaaring iwan ang anumang bagay na maaaring makakapagdudulot ng kapahamakan kay Zinyu, kailangan ko itong linisin,
para sa kaligtasan nito. At pinagpatuloy na ng ating bida ang paglilinis ng gusali, at pababa na ito sa ika-10 palapag, dahil nalinis na nito ang ika-11 palapag. Sa pagbaba nito ng hagdanan ay may nakita itong maskuladong zombie, nagkatitigan ng dalawa. Sa isip ng ating bida hindi ba yun, yung fitness trainer na nakatira sa ika-5 palapag? Anong ginagawa niya dito? Naaakit ba siya sa amoy ng dugo kaya siya napunta dito? Nakatingin lang ang maskuladong zombie sa ating bida na may daladala itong dumbbell. At sigaw na sabi ng maskuladong zombie, "Hoy, kunin mo ang iyong card." At biglang tumalon ang zombie papasugod sa ating bida gamit ang dumbbell, hinampas niya ito. Random ng ating bida na malakas ang pinakawalang hampas nito. Gawa ng nataipak yung sementong pader sa pagkakahampas nito. At naiwasan naman ito ng ating bida. Sa isip ng ating bida ang pagiging isang zombie ay lubhang nagpapataas ng pisikal na lakas at dahil ito ay napakalakas bago mamatay, siya ay naging nakakatakot pagkatapos ng zombification. At kahit nasa 2 antas na ang aking strength, batid ko na hindi ko ito kayang talunin. Napalingon ulit ito sa maskuladong zombie dahil akmang binato nito ang dumbbell na hawak ng zombie. At tumalon pataas ang ating bida para maiwasan nito ang binatong dumbbell ng maskuladong zombie. Pagkaapak ng ating bida sa sahig, ay nagulat ito sa kadahilanang may sumulpot na kamay ng isang halimaw mula sa likuran nito, at sa bilis ng pangyayari hindi niya ito nagawang iwasan, nataman ang ating bida, at damyugo ang kamay nito, at nakatayong nakangiti peren ang ating bida kahit may natamo itong pinsala. Batid nito kung gaano kahirap ang kanyang sitwasyon, dahil may dumagdag na naman ng isang disturbo, at 2 na nga ang kakalabanin ng ating bida. Lumabas na nga ang halimaw mula sa pader na winasak nito, at dinampot na din ng maskuladong zombie ang kanyang dumbbell. Sa isip ng ating bida, bago na-awaken ng mga tao ang kanilang mga kapangyarihan, ang nakakakatakot na halimaw ay ang mga zombified na nilalang, ang bilis, pang-amoy at pandinig ng isang hayop ay higit na nakahihigit kaysa sa tao. At ito yung kinakaharap ng ating bida. Nakahanda ng umatake ang 2 malalakas na zombie, ngunit hindi peren nawawala ng determinasyon ng ating bida, kahit batid nito na hindi niya ito kaya. Papalusob na nga ang 2 zombie, sabay itong umatake sa ating bida, at nagawang hiwain ng ating bida ang mga kuko ng asong halimaw, at nagbabadya naman na tatama ang suntok ng maskuladong zombie, pero nagawa peren niya itong maiwasan, at nadurog ang tipak ng mga semento pababa sa gusali, sabay pagpatak naman ng dugo ng ating bida pababa hanggang sa pinakaunang palapag, at naakit ang atensyon ng buong zombie dahil sa amoy nitong dugo. Sa pagpatuloy ng ating kabanata, ay muntik na ngang tumama ang suntok ng isang maskuladong zombie sa mukha ng ating bida, ngunit nakaiwas peren ito, at nabutas ang pader sa lakas ng pinakawalang suntok ng maskuladong zombie, at batid ng ating bida na pahirap ng pahirap ang kanyang kalagayan dahil alam nito na papaakyat na rin ang ibang zombie papunta sa pinangyayarihan, ngunit sa ngayon ang pinakamalaking problema nito ay ang pagharap sa 2 ito. Sumugod na nga ang maskuladong zombie at winisiwas nito ang kanyang kamay na may dalang dumbbell, at madaling nakaiwas ang ating bida, yumuko ang ating bida, at naghanda na para magpakawala ng isang atake. Tumama ang kutsilyo ng ating bida at nahiwa ang dibdib ng zombie. Galit na nakatingin ang zombie dahil sa pinsalang naidulot ng ating bida, at laking gulat naman ng ating bida dahil batid nito na malakas ang pinakawalan niyang atake, pero buhay peren ito, at gumanti na nga ang zombie hinampas nito ang ating bida hawak-hawak ang dumbbell nito, nadurog ang sahig nito sa ginawang atake, pero tumalon ang ating bida para iwasan ang atake nito. Sa pagkakatalon ng ating bida ay sumunod din sa pagtalon ng zombing aso at balak itong sakmalin, muntik na nga nitong maabot ang paa ng ating bida, ngunit nakaiwas peren ito sa pagkakakagat, at inapakan nito ang nguso ng asong zombie para tumambling papalayo, at tumakbo pababa ng hagdanan ang ating bida para iwasan ang 2 zombie, dahil alam nito na mahirap kalaban ang 2 ito, at hindi pa sapat ang lakas nito para harapin ang 2 zombie. Kaya naisipan nito na pasundin niya ito sa baba ng palapag para maipalayo niya mula sa kanilang kwarto, at baka maging delikado ang sitwasyon ni Zinyu kung magpunta ito sa kwarto nila, kaya bumaba pa ng palapag ang ating bida. Ngunit di batid ng ating bida na nakaakyat na din pala ang mga zombie mula sa baba, at na-corner na nga siya dito. Nakatingin ang ating bida sa isang maskuladong zombie dahil may binabalak na naman itong isang atake.
At ayon nga tumalon nga ito papalapit sa kanya, ngunit madaling nakapag-isip ang ating bida na kailangan niyang tumuloy pababa dahil alam nito na hindi naman ganun kalakas ang mga zombie na galing sa babang palapag, at kailangan lang nitong iwasan ang dalawang malakas na zombie, at gumawa na nga ang ating bida ng mabilis na atake. Itinusok nito ang kutsilyo sa dibdib ng isang zombie, at pagkatingin nito sa likod nakita nito na papalapit na ang maskuladong zombie at akmang gagawa na naman ng isang atake. Sa pagkakahagis ng maskuladong zombie sa dumbbell nito ay namatay ang tatlong mahihinang zombie sa atakeng ginawa nito at naputol ang mga ulo nito, ngunit napaghandaan na ito ng ating bida dahil alam nito na paulit-ulit lang ang ginagawa nitong atake, at bigla itong nawala. Nagtaka ang maskuladong zombie dahil nawala na lang ito bigla sa paningin niya. At ang ating bida ay nakapagtago ito sa malapit na kwarto. Nagtataka itong nag-iisip dahil hindi ito nabigyan ng isang puntos sa ginawa nitong pagpatay sa isang zombie, at dagdag pa nito kailangan ba niya gumawa ng pamatay na atake. Tsaka napansin din nito na parang nadagdagan din ang mga lakas nito, dahil batid nito na sobrang lakas ng dalawang zombie at hindi naman ganito kalakas yung mga zombie na nakalaban nito sa nakaraan niyang buhay. Dagdag pa nito baka nabago din ang rate ng ebolusyon ng mga zombie sa kasalukuyan. Naramdaman ng ating bida na may pumasok na sa pinto, nakalimutan nito na may asong zombies pala, dahil ang asong zombie ay malakas ang pang-amoy nito, at naamoy nito kung saan nagtatago ang ating bida. Nasa loob na nga ang dalawa at hinahanap nila ang ating bida kung saan ito nagtatago, hinanap nito bawat sulok ng kwarto, at tahimik lang na nagtatago ang ating bida, at papalapit na nga ang maskuladong zombie, nakikiramdam ang ating bida sa mga yabag ng pagkakaapak nito. At papalapit na nga ito sa kanya, di agad ito napansin ng ating bida na nasa gilid niya na pala ito, at nakita na pala siya nito, biglang napatingin ang ating bida dahil pumapakawala na pala ng isang malakas na suntok ang zombie, nasalag ito ng ating bida pero batid nito ang lakas ng pinakawalang suntok, kaya lumusot ito sa ibabang palapag ng gusali, at nagulat ang dalawang zombie dahil bumagsak ito sa harapan nila. Nakahiga pero na di gumagalaw ang ating bida. Random nito ang pinsala na natamo niya. Habang papalapit na ang dalawang zombie sa kanya, at sa isip ng ating bida, hanggang dito na lang ba ako? Isa pa rin ba akong basura kahit binuhay na ako? Akala ko mababago ko na ang mga pagkakamali ko sa nakaraang buhay. Dagdag pa nito ang basura ay basura, kahit saan man ito mapunta. Pero biglang naisip nito si Zinyo at nabuhayan ito. At lumabas ang determinasyon nitong mabuhay para sa kanyang kapatid, dagdag pa nito hindi pa huli ang lahat. Hanggat buhay pa si Zinyo, hindi ako susuko. Nagising na nga ang diwal ng ating bida at pinugutan niya kaagad ng ulo ang dalawang mahihinang zombie, dagdag pa nito, tama. At may evolution 3 ako ngayon, hindi ako dapat sumuko. At nag-notify ang system, nakapatay ka ng dalawang first stage zombie, nakatanggap ka ng 2 puntos. At meron na itong 5 puntos, ginamit nito ang 3 puntos para i-upgrade ang agility nito nang bumilis ang galaw niya. May natira pa itong 2 puntos, lumabas na nga ito ng kwarto pagkalabas nito ng pintuan ay may nakita itong zombies. Nagtakang napatingin ang mga zombies sa likuran nito dahil nasa likod na pala nila ang ating bida. At nagbilang ang ating bida 1, 2, 3, 4, binilang nito ang mga zombies na nasa harap. At pumikawala na nga ito ng mabilis at nakamamatay na atake. Madali nitong napatay ang 4 na zombies, at nag-notify ang system, nakapatay ka ng 4 na first stage zombies, nakatanggap ka ng 4 na puntos, may 6 na puntos ka na, at ginamit na niya ang 6 na puntos para i-upgrade ang kanyang strength, at nag-upgrade na ang strength nito sa 3 antas. At nagmamadali na nga ang ating bida na umakyat sa taas para puntahan si Zinyo. Dahil batid nito na baka may mga zombies na nakaakyat at anden na sa kanilang kwarto, dagdag pa nito, antayin mo ako Zinyo, sana okay ka lang. Sa kabilang banda, may kumakatok na nga mula sa pinto nila, sabay tanong naman ni Zinyo na kuya, ikaw ba yan? Ngunit wala itong narinig na tugon, dagdag pa nito na nag-aalala. Kuya, sumagot ka kung ikaw ba yan. At lumapit na nga ito sa pintuan at akma na nitong aabutin ng hawak kon ng pinto para pagbuksan. At sa kabilang banda hindi alam ni Zinyo na mga zombies pala ang nasa pinto nito. Pagkabukas ni Zinyo ng pinto ay saktong dumating na ang ating bida. At natanong nito ang mga zombies na nasa pinto nila. At pumikawala kaagad ito ng isang mabilis at nakamamatay na atake. Bumukas na nga ang pinto.
at nakita ni Zinyo ang isang kamay ng ating bida na may dugo, kaya nagulat si Zinyo na nagsabing zombie. At sinara niya kaagad ang pintuan. At tumugon naman ang ating bida, wika nito, teka lang Zinyo, ako ito. Sambit naman ni Zinyo, kuya. Bastardo ka, bakit di ka sumasagot sakin? Tugon naman ng ating bida na, may dahilan ako, kaya di ako nakasagot sayo. Sabay tanong naman ni Zinyo sa loob ng kwarto, kamusta ka kuya, ayos ka lang ba? At ang lahat ng palapag ay ligtas na ba ngayon? At biglang natigilan ang ating bida sa pagkakasabi dahil napansin nito na may isa na namang kalaban, at sinabihan nito si Zinyo habang nakatingin ito ng masama sa papalapit na maskuladong zombie, wag na wag mong bubuksan ang pinto, kahit anuman ang marinig mo mamaya, wag mo itong buksan. Nag-aalalang tugon naman ni Zinyo, kuya. Bakit anong nangyayari, kuya? At isinara na ng ating bida ang pinto. At wika nito sa isang maskuladong zombie, hanggang dyan ka lang, hindi kita hahayaang makalapit sa pintong ito, ni kahit isang hakbang lang. Galit at sigaw na tugon ng zombie, magparehistro. Magparehistro. At humakbang na nga ito, sa pagkakahakbang nito ay pumikawala ang ating bida ng isang malakas na atake mula sa paa nito, at naputol ang isang paa nito, at dagdag pa nito, sinabi ko na kanina, hindi ko hahayaang makalapit ka, ni kahit isang hakbang. At nakita ng ating bida na nasa harap pala ang asong zombies, at balak ng sakmalin ang ating bida, ngunit tumalon ng malakas ang ating bida at hinagis nito ang kanyang kutsilyo para tamaan ito. Sa pagkakatama nito ay napatay nito ang asong zombies, dahil nadagdagan na ang lakas nito. Habang ito'y nasa ere ay umikot ito ng mabilis papunta sa maskuladong zombie, at pumakawala ito ng malakas na sipa, tumama ang sipa nito sa ulo ng zombie at bumagsak ang zombie dahil sa malakas na atake nito. Nakasumubsob peren ang mukha nito mula sa sahig, ngunit buhay peren ito at bumabangon. Nagtataka na nakatingin ang ating bida dahil nakakagalaw peren ito ng normal kahit wala na itong isang paa, at parang baliwala lang ang mga natamo nitong sugat. Ngunit napangiti ang ating bida dahil balak nitong subukan ang lakas ng ikatlong antas ng strength nito. Pumikawala na ng malakas na atake ang ating bida gamit ang kutsilyo nito at tumama ang solidong atake nito sa katawan ng maskuladong zombie. Napigilan nito ang zombie at sabay sinundan nito ng nakamamatay na atake. Hiniwa niya ito ng ilang beses gamit ang kutsilyo, at napatay niya nga ito, at nag-notify na ang system, nakapatay ka ng 6 na beginner zombie, nakatanggap ka ng 6 na puntos. Dagdag pa nito, nagawa ko, napatay ko nga ito at naprotektahan ko ang aking nakababatang kapatid, at hindi na ako yung basura na tumatakbo para sa sariling kaligtasan. Ngunit batid ko na ang aking kasalukuyang lakas ay hindi pa sapat. Dagdag pa nito, nalalapit na din ang oras ng pagbabago, at pag dumating na ang mutation pati ang mga zombies ay naapektuhan mula dito, at nagkakaroon ito ng mga pagbabago sa lakas at pag-iisip. Kaya bago mangyari yun kailangan ko kumuha pa ng maraming puntos. At kakaunti pa lang ang pangunawa at kaalaman ko tungkol sa evolution tree, ngunit isang bagay ang sigurado ako, ito ay nakakatulong sa akin para maging mas malakas. Dagdag pa nito, kailangan kong gamitin ng husto ang buff ng evolution tree, pagsasamahin ko ito, ang kaalaman ko sa aking nakaraang buhay at karanasan sa pakikipaglaban, baka mabago ko ang kasaysayan. At may pag-asa pa ang sangkatauhan. At nalinis na nga ng ating bida ang bawat palapag. At lumabas na ang ating bida mula sa gusali, naalala nito ang nakaraang buhay, na ang lahat ng tao ay dumaan sa isang depresyon at dilema. Naglalakad itong lumalapit sa isang zombie, wika nito sa buhay na ito, kaya kung baguhin ang sitwasyon ko. Dagdag pa nito, hapon na, kailangan ko nang bumalik, kung hindi mag-aalala na naman si Zinyo. Sabay nag-iingay ang isang zombie na nakatingin sa kanya. At binato niya ito, nataman ito sa ulo, at bigla itong namatay. Nag-notify ang system na kapatay ka ng beginner zombie, nakatanggap ka ng 1 puntos. Nakabalik na nga ang ating bida sa kanilang kwarto at naliligo na ito mula sa kanilang banyo, at binuksan nito ang kanyang system. Sambit nito buksan ang evolution tree upgrade system, at tinignan nito ang puntos na nakuha nito. Kakaunting lang pala ang aking mga puntos na nakuha, hindi ko ito inaasahan. Bagamat ito ay sapat na, kung gusto kong magpatuloy sa pagkuha ng higit pang mga evolution points, kailangan kong umalis sa apartment na ito. At sa labas ay mas lalong mapanganib, kailangan kong ipamahagi ang mga puntos ng katangian sa mga kapaki-pakinabang na katangian.
Gamitin ang 5 puntos para i-upgrade ang agility sa 3 antas. At gamitin ang 2 puntos para i-upgrade ang katangiang explore sa 2 antas. At nakikita natin sa kabuuan na antas 3 na ang strength nito, ganun din ang agility nasa pangatlong antas na din, habang ang explore ay nasa pangalawang antas, at ang mental spirit nito ay nasa antas 1 parent. Ika-alas 8:55 na ng oras ng gabi kakatapos lang maligo ng ating bida at nakapagbihis na ito. Naglalakad itong papunta sa bintana dahil anden si Zinyo. Pagkalapit nito kay Zinyo ay tinanong niya ito, "Zinyo, bakit hindi ka pa natutulog, at nang makapagpahinga ka na?" Tugon naman ni Zinyo, "Kuya, nakita ko sa balita ngayon lang, nasabi nila ang pagdating ng mga zombies ay isang malaking kalamidad na hindi pa nararanasan ng tao, ngunit kaya nilang kontrolin ang paglaganap ng sakunang ito, at malapit nang maligtas ang sangkatauhan." Dagdag pa ni Zinyo, "Totoo kaya ito? Pero ang mga zombie na nakikita ko sa daan ay lalong nadadagdagan." Dagdag pa ni Zinyo, "Madami na ang nakakagulat na pangyayari, pero iba pa rin ang nararamdaman sa kaibuturan kong puso." Tugon naman ng ating bida sa nag-aalalang si Zinyo, "Alam ko may paraan. Pero kahit gayon paman paprotektahan kita Zinyo kahit anuman ang mangyari." Sabay lagay nito sa soft drinks na iniinom nito at inabot niya kay Zinyo, at tinanggap naman ito ni Zinyo. At nakangiti itong nakatingin kay Zinyo, dagdag pa nito, "Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin?" Dali-daling tugon naman ni Zinyo na hawak-hawak ang soft drinks na binigay nito, "Hindi naman sa ganun kuya. Nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa paghihintay sa pagbalik mo ngayon, natatakot ako na baka hindi ka na bumalik." Dagdag pa nito, "Kung nakakagalaw lang ako ng maginhawa, gusto ko din tumulong sa'yo kuya. Hindi ko nais na maghintay lang at magdasal lamang sa bahay." Tugon naman ng ating bida sa nalulungkot nitong kapatid, "Zinyo, huwag kang mag-alala, may pag-asa pa para makalakad ka ulit." Wika naman na sagot ni Zinyo sa sinabi nito, "Imposible yang sinasabi mo kuya, hindi mo na ako kailangan pang e-comfort, alam kong hindi na ito gagaling pa." Sa isip na tugon ng ating bida, "Hindi ito posible, pag nagising mo ang iyong kakayahan, may posibilidad. At ngayong gabi ay magkakaroon ng meteor rain, ito ay ang pagbabago ng sangkatauhan." Seryosong nag-iisip ang ating bida na alala nito ang nakaraang buhay, nag-evolve din ang mga zombie, at ang meteor rain ang dahilan nito. Sambit naman na sabi ni Zinyo, "Kuya, tignan mo ang langit, may kumikinang sa langit." Sa isip ng ating bida na nakatingin sa meteor rain, dumating na ang isang mapagkukunan na maaaring magbago ng kapalaran ng isang tao, ang awakened source. Ang mga awakened source na ito ay magkakalat ng isang espesyal na enerhiya, ang enerhiya na ito ay kumakalat sa lahat ng mga zombies. At ang mga awakened source energy na nasa loob ng zombie ay mag-iipon ng isang tiyak na lakas, ito ay magiging gene core, at pagkatapos na makonsumo ang enerhiya ng gene core, ang tao na hindi pa nagiging awakened, ay maaaring mapuwersang at magising ang natatagong kakayahan nito, gamit ang gene core. Kailangan kong gamitin ito at hayaang ma-awaken ang karamihan sa mga tao, para kayanan nitong kalabanan ang mga zombies, at ibalik ang dating sitwasyon. Dagdag pa nito, mas kaunti lang ang populasyon ng mga tao na maaaring sumipsip sa enerhiya ng gene core, at direktang makakuha ng kakayahan. Gulat at natatakot si Zinyo sa pangyayaring nasaksihan nito. "Kuya, may meteor na lumilipad malapit sa kinalalagyan natin. At dumaan na nga ang meteor na malapit sa kanila, at bumagsak ito sa di kalayuan." At gulat naman na sambit ni Zinyo, "Kadelikado naman noon. Muntik nang matamaan ang gusali natin." Dali-daling tinignan kaagad ng ating bida kung gaano ito kalayo, distansya nito ay nasa 16 na kilometro, gamit ang ikatlong antas nito sa agility, ay kaya niya itong takbuhin ng 1 oras. "Bukas pupuntahan ko ito para makuha ang awakened source at nang magamit ito ni Zinyo, kailangan magtagumpay ako sa pagkuha nito." At sambit ni Zinyo, "Nakakatakot ito kuya, bumagsak na ang meteor, kuya, kailangan nasa bahay lang tayo, dahil sobrang nakakatakot na sa labas." At gulat na nag-iisip ang ating bida dahil nabigla ito sa soft drinks na hawak-hawak nito dahil bigla itong nagyayelo. Naalala nito na hindi naman ito nagyayelo nung kinuha niya ito sa kanilang lalagyan at inabot niya ito kay Zinyo at napagtanto nito. Di kaya maaaring dahil ito sa awakened source nagising nito ang kakayahan ni Zinyo. At ngiting sabi ng ating bida mula kay Zinyo, "Zinyo,
May pag-asa pa na makakatayo ka ulit, at nalalapit na yon. Tuloy ng ating kabanata ay humuhupa na nga ang mga apoy na sumiklab sa kadahilanan ng meteor rain, at sa kabilang banda naghahanda na nga ang ating bida at papaalis na ito, ngunit pinipigilan ito ni Zinyu, dahil batid nito na masyadong delikado sa labas, wika pa nito na nag-aalala, bakit ka lalabas ulit? At sa labas pa ng gusali, huwag ka nang lumabas kuya at masyadong delikado. Tugon naman na sagot ng ating bida kay Zinyu, Zinyu, huminahon ka, importante ang lalakarin ko. Para sa iyo ito, at sa buong sangkatauhan, kaya kailangan kong umalis. Dagdag pa nito na nakatingin kay Zinyu, tiisin mo lang saglit, at malapit na ang araw na makakalakad ka ulit. Nalulungkot na tugon naman ni Zinyu sa ating bida. Kuya nagsasabi ka na naman ng mga bagay na hindi ko maintindihan, mas magiging panatag ako kung andito ka, sa halip na inaalala mo kung makakalakad pa ako. Kuntento na ako sa kalagayan ko basta't andito ka at ligtas, masaya na ako, pwede bang wag ka nang umalis? Pero nagpapigil ang ating bida sa kadahilan ng batid nito sa nakaraan niyang buhay, at wika nito kay Zinyu, pasensya ka na. Alam ko ang mga nangyayari pero di ko pa kayang ipaliwanag sa'yo, pero sana bigyan mo pa ako ng oras at sasabihin ko din sa'yo ang lahat. At may inabot itong walkie-talkie kay Zinyu, na nakita nito kahapon sa kwarto ng security guard, para magamit nila sa komunikasyon, at pinaalalahanan nito si Zinyu, na wag mong bubuksan ang pinto kahit sino man ang kumakatok. At nakalabas na nga ng kwarto ang ating bida at sa isip nito, ay kahit na sabihin ko sa iyo ang mga bagay na nangyari sa aking katawan, hindi ka maniniwala sa akin, kailangan mo munang ma-awaken ang iyong kakayahan, at pag nangyari iyon, madali na lang ipaliwanag ang lahat. Alam ko na dapat na manatili ako sa iyo sa lahat ng oras, lalo na't sa mga nangyayaring sakuna, ngunit ang katotohanan ay walang awa at malupit, kailangan kong pilitin ang aking sarili at makipagsapalaran, para lumakas at maprotektahan ka sa anumang panganib. Kaya Zinyu, dapat tiisin mo, sa pagkakataong ito. At bumaba na nga ng elevator ang ating bida mula sa kanilang palapag. Pagkababa nito sa ika-9 na palapag ay tumunog ang walkie-talkie nito, at nagsasalita si Zinyu mula dito, wika ni Zinyu na umiiyak, Kuya, naririnig mo ba ako? Patawad kuya, hindi ako dapat nagalit sa'yo, alam ko tinataya mo ang buhay mo para protektahan ako, ngunit nagrereklamo pa rin ako, patawad kuya. At tugon naman ng ating bida, okay lang yun Zinyu, alam ko na nag-aalala ka, pero hindi na ako tulad ng dati. At dagdag pa nito, Zinyu, nasa ika-unang palapag na ako, aalis na ako sa gusali, at mapuputol na ang ating signal, hintayin mo ang balita ko, pag-uwi ko. At hirit na tugon ni Zinyu, Kuya, teka lang, tignan mo ang iyong bulsa. Pagkatingin ng ating bida kung ano ito, yun pala ay ang pamusad sa buhok ni Zinyu. At dagdag pa ni Zinyu, hindi ba nagkasundo tayo dati? Napagkasunduan natin na bago ang gabi ay siguradong babalik ka. Sagot naman ng ating bida oo Zinyu, salamat, at pinapangako ko yan, sinisigurado kong makakauwi ako bago dumating ang gabi. At nakalabas na nga ng gusali ang ating bida, pagkatapos mangyari ang meteor rain ay batid pa rin dito ang pinsala sa lungsod, sa loob lamang ng 2 araw ay naging impyerno na ang mundo. At nag-iingat ang ating bida sa kadahilan ng maraming zombies pag umaga, may mga zombie din na naaakit dahil sa awakened source at ayaw nitong mapansin ng mga zombies lalo na't mga mutated monster, dahil batid nito na mahirap iyon kalabanan. Sa pag-iingat nito ay di nito napansin na may zombies pala sa loob ng kotse at nagulat ito, at biglang may sumulpat na zombies mula sa ilalim ng kotse. Ngunit madaling nakaiwas ang ating bida. Tumalon ito sa itaas ng kotse, at inihanda na nito ang atake, at pinatay yung 2 zombies. At sa kabilang kaganapan naman ay may mga police squad din pala na nagpapatrolya sa kanlurang bahagi para linisin ang mga zombies, at ito ay ang team ni Siake. Tinatawagan nito si Siake na kanilang leader para sabihin na nalinis na din nila ang kanlurang bahagi ng lugar, ngunit wala itong narinig na tugon, kaya andan pa rin ang mga ito para mag-ante ng panibagong order. Pero laking pagtataka ng mga ito sa kadahilanang bakit nawalan na lang bigla ang maraming zombies pagkatapos mangyari ang meteor rain. Sa kabilang banda naman, sambit ni Ling Wenwen na nag-aalala, Sister Sia. Sister Sia, nalinis na daw ang bahaging kanluran, wala na daw zombies doon.
Nag-aantay sila ng panibago mong order, at tugon naman ni Siake, alam ko, hayaan mo sila na magpatrolya muna doon, para makumpirma natin na talagang wala ng buhay na zombies mula roon. Sagot na wika ni Ling Wenwen, naiintindihan ko Sister Sia pero si Boss Huang ay, singit na sabi naman ni Sia, na alin? Ano ang nangyayari sa kanya? Tugon na sinabi ni Ling Wenwen na, sumisigaw ito at nagsasabing gusto na niyang bumalik sa kanilang kumpanya. Kaya pinuntahan ito ni Siake. Sa kabilang eksena ay nagagalit at nagrereklamo si Boss Huang at sinasabing hanggang kailan mo gustong manatili kami sa basurahang lugar na ito. Bilis escorten muna kami pabalik sa kumpanya namin. At dumating na nga si Siake, galit na sinabi nito na habang nilapitan si Boss Huang at kinukwelyuhan, maunawaan mo sana ang sitwasyon, mga pulisya kami at hindi mo kami bodyguards. Ang paglabas ngayon sa ganitong sitwasyon ay pagpapakamatay, at kung gusto mong mabuhay makinig ka sa akin, lahat ng tao sa lugar na ito ay dapat makinig sa aking utos. Naiintindihan mo, at di nakapagsalita si Boss Huang sa takot. Galit na tugon ni Siake, bakit? Ba't di ka sumasagot? Naiintindihan mo ba ako? Nanginginig sa takot na sagot ni Boss Huang, opo naiintindihan ko. Sambit naman ang isang hangal para tumigil si Siake sa pagkakasakal niya kay Boss Huang, sige, mikikinig kami sa'yo. Huwag mo naman akong tignan ng ganyan, at natatakot ako. At umalis na nga si Siake, dahil tapos na ang kanilang pag-uusap, at nauubo na lang sa likod si Boss Huang dahil sa pagkakasakal nito. At nakangiting-tingin naman ang isang hangal kay Siake. At sabay utos naman ni Siake kay Ling Wenwen na, tawagan mo si Lao Li at ang iba, meron akong sasabihin sa kanila. At may binabalak nga ang isang hangal kay Siake, wika sa isip nito mapapaamo din kita, mabangis na pusa. At sa kabilang banda nakontak na nga ni Ling Wenwen si Lao Li na nakapatrolya sa kanlurang bahagi, kinausap ito ni Sia at tinanong kung nalaman na ba nila ang dahilan kung bakit nagsialisan ang mga zombies doon, wikang sagot naman ni Lao Li sa kabilang linya na, hindi pa nila sigurado ang dahilan, pero baka dahil ito sa meteor na nangyari kagabi. At dagdag pa nito, gusto mo ba e-check namin? Sagot ni Siake, wag muna sa ngayon, at delikado, kaya pinapabalik niya na ito. At sa kabilang banda pinagpatuloy na nga ng ating bida ang paghahanap kung saan banda bumagsak ang awakened source at para kunin, ngunit sa kanyang paglalakad ay may nakita itong mga zombie sa daan, kaya napagtanto nito na baka nasa malapit lang ang awakened source. At batid nito na hindi niya na maiiwasan ang mga zombies na malapit kaya kailangan na lang niya itong patayin ng mabilisan. At inilabas na nga ng ating bida ang gagamitin niyang sandata, tumalon na ito ng mataas para patamaan niya kaagad ito sa ulo, at pumikawala na nga ito ng nakamamatay na atake. Madali niyang napatay ang mga ito, nag-notify ang system, nakapatay ka ng 4 na beginner rank zombies, nakatanggap ka ng 4 na puntos. At may nakita na ngang enerhiya ang ating bida, kaya batid nito na nasa malapit na ang awakened source, at sa isip nito may pangatlong antas na ito sa agility, kaya sa 2 segundo kaya niya ito mapuntahan agad gamit ang kanyang buong bilis, ngunit kailangan muna nito kumuha ng kakaunting impormasyon sa ngayon, dahil batid nito pag nagpadalas-dalas ito, baka magiging mas mapanganib. Dagdag pa nito aalamin ko muna ang sitwasyon, bago ako kumilos, at tumalon na nga ito sa itaas ng gusali para makita nito kung anong meron sa enerhiya na yon. At ginamit nito ang monocular para makita nito ng malapitan ang namumuong enerhiya. At wika sa isip nito, na baka ang crystal na yon ang awakened source kasi dito nang gagaling ang enerhiya, at dagdag pa nito, ngayon lang ito nakakita ng awakened source, hindi pa ito nakakita noong nakaraan nitong buhay. At teka may zombies din pala na malapit sa awakened source, at parang wala itong pakialam sa awakened source, at oobserbahan ko pa muna ng kaunti. At sa pag-obserba ng ating bida ay nawiwirdohan ito sa kadahilanan na hindi nilalapitan ng zombie ang crystal, at nagtataka din ito sa zombie na malapit sa crystal kung normal lang ba itong zombie. At napag-isipan na nga ng ating bida na sumugod, kasi baka pag pinatagal niya pa ito, ay baka ma-absorb ng zombie ang enerhiya ng crystal at baka mag-evolve ito, at magiging mahirap palalo ang sitwasyon, at dumami na din ang mga zombie sa paligid. Nakababa na nga ang ating bida mula sa itaas ng gusali, dagdag pa nito mahirap gumalaw paggabi, uumpisahan ko na ngayon. Kukunin ko lang ang awakened source at umalis.
At ginamit na nga nito ang buong bilis para makalapit agad at makagawa ng isang mabilis na atake. Iniwasan nito ang mga zombies at dumiretso ito papalapit. Tumalo na ang ating bida para gumawa ng mabilis at isang nakamamatay na atake. Ngunit nabigla ito sa nangyari dahil ang sandata nito na ginamit ay biglang nawasak at niwalang galos na natamo ang isang babaeng zombie. At lumingon na ang babaeng zombie at wika nito maligayang pagdating, kakain ka ba dito o may kukunin ka? Nakaharap na nakatingin, ang babaeng zombies mula sa ating bida, napatingin ang ating bida, na meron itong maitim na mata at gintong balintataw at ito ay tinatawag na native type. Nabigla ang ating bida sa pagkakatuklas nito, na isa pala itong native type, dahil batid nito sa nakaraan niyang buhay, ito ay ang isa sa kinatatakutan ng mga tao. Dagdag pa sa isip ng ating bida, bakit nandito ito? At kumilos na nga ng mabilis ang native type na zombie hinawakan nito ang sandata ng ating bida nagulat ang ating bida dahil sa pinakita nitong bilis. Sa pagkakahawak ng ating bida sa sandata ay biglang itong hinagis papaitaas, at binitawan na nito ang sandata dahil batid nito na baka mas malaki ang mata mo nitong pinsala. Sa pagkakahagis ng ating bida mula sa ere ay di nito batid na may pinakawalan na din pala itong kapangyarihan gamit ang ugat ng halaman na may tinik. At nilabas na ng ating bida ang kanyang kutsilyo para hiwain ang mga ito. At nakumpirma ng ating bida na isa nga itong native type gawa ng kapangyarihan nito. At sa isip ng ating bida ay may mga unique itong abilidad dahil ang mga ito ay walang limitasyon, kaya nitong pataasin ang kanilang kakayahan at para itong mga halimaw na ipinanganak mula sa kakayahan sa pakikipaglaban, random ng ating bida na nahihirapan na ito sa kanyang katapat. At pagtatakang tanong sa isip nito na, bakit lumitaw ito gayong ito palang ang pagsisimula ng unang yugto, dahil batid ng ating bida sa nakaraan nitong buhay ay lumabas ang mga ito 10 taon bago nag-umpisa ang sakuna. At pumikawala na nga ng nakamamatay na atake ang native type zombie, gamit ang kapangyarihan nito, at dali-daling iniiwasan ito ng ating bida. Sa pagkakaiwas nito ay nakapagplano ito, na kailangan nitong humanap ng paraan para makuha nito ang awakened source at makaalis. Ngunit pumikawala ng sunod-sunod na atake ang native type zombie, habang sinasagupa naman ito ng ating bida, hinihiwa ng ating bida ang mga natatanggap nitong mga atake at habang ito'y papalapit na sa crystal ay nanapagtanto ng ating bida na parang alam ng native zombie ang kanyang binabalak. Nalantad ba nito ang intensyon ko? Dahil nakikita niya itong nakangiting tumitingin sa kanya. At dagdag pa ng ating bida na maaaring ito ay may kamalayan. At dahil sa pagkabigla ng ating bida ay di ito nakaiwas, nakatayo lang ito na tinanggap ang malakas na atake, at sa ginawang atake ng native type zombie ay nawasak ang lupa sa kinatatayuan ng ating bida at namuo dito ang mga alikabok, at nakangiting tingin naman ng native type zombie dahil napuruhan niya ito. Sa pagkawala ng alikabok ay nakatayo pa rin ang ating bida, pero batid natin na malaki ang pinsalang natamo nito. Wika sa isip nito na kahapon isang malakas na zombie at ngayon ay isang native type na zombie, ang lahat ng ito ay iba sa aking kaalaman sa nakaraang buhay. Nabago din ba kaya ang kasaysayan? At may napansin ang ating bida mula sa crystal, ang crystal ay kumakalat ng kakaibang enerhiya, mayroon itong iba't ibang kulay at direktang kumonekta ito sa katawan ng native type zombie, at nagtatakang napatanong ang ating bida, ano ito? Maaaring ito ay, ang native type na ito ay ginawa para lamang sa awakened source. At dito napagtanto ng ating bida na ito ay tag-apangalaga. Kung ang tungkulin ay protektahan ang awakened source, hindi ito makakalayo sa kung saan ang awakened source. Kaya binalak ng ating bida na tumakbo papalayo para tukuyin kung tama ang kanyang naiisip. Sa pagtakbo nito ay pumikawala ng malakas na atake ang native type zombie, at napansin ito ng ating bida, at nilabanan niya ang huling atake nito at dahil sa panghihina ng ating bida ay meron pa ring nakalusot na atake at tumalo ng ating bida papalayo. At ramdam ng ating bida ang natamo nitong pinsala habang ito'y nakalayo na, ay sumusuka ito ng dugo. Galit na galit naman na nakatingin ang native type zombie mula rito. Nakaupo ang ating bida na nag-iisip habang nakatingin sa native type zombie na galit at di ito makalapit. At wika sa isip nito ay, tulad ng inaasahan ko, tama nga ang hula ko. Galit na galit pa ring nakatingin ang native type zombie sa ating bida at di ito makaalis kung saan malapit ang crystal. At umalis na nga ang ating bida sa pinangyarihan, sa isip nito kung ganun,
Ang native type zombie ay ang tagapagpangalaga sa crystal, kailangan ko itong talunin, para makuha ko ang awakened source, ngunit ang pakikipaglaban, ay masyadong mapanganib, kailangan kong mag-isip ng mas ligtas na paraan. Sa pagtingin nito sa kanyang bag ay may nakita itong dugo. Ito ay ang dugo ng mga patay na tao, na naikolekta nito kahapon, at baka makakatulong ito, nakatingin itong nag-iisip kung ano ang gagawin niya dito. At may naisip na itong plano. Sa kabilang banda nagmamaneho ng motor ang ating bida. Nabigla ang native type zombie sa narinig nitong ingay at pinalabas na nito ang aura para maghanda. At habang papalapit ang ating bida gamit ang motor nito ay may maraming zombies na nakasunod dito. Yun pala ang ginawa na plano ng ating bida. Naakitin ang buong zombies gamit ang motor at dalhin ito papalapit sa native type zombie at malapit nang makalapit ang ating bida mula sa native type zombie. At ang dugo na ito ang pinaka-importante. Hinagis ito ng ating bida sa itaas na kinalalagyan ng native zombie, pagkahagis nito sa dugo at binilisan din nito ang pagmamaneho at tumalon papaitaas, at wika nito at dahil hindi ka umaalis sa lugar na yan, dinalhan kita ng maraming partners. At sabay binasag nito ang bote na naglalaman ng dugo at tumapon ito sa kinalalagyan ng native type zombie, at sumugod na nga ang mga zombie dahil naamoy nito ang patak ng dugo sa kinatatayuan ng native type zombie. Balak nitong paglabanan ang mga zombies at ang native type zombie. Uumpisa ng ating karugtong na kabanata ay sumugod na nga ang mga low-rank zombie sa kadahilanang naamoy nito ang dugo na itinapon ng ating bida mula sa kinatatayuan ng isang native zombie, at nagsisugod na ang mga low-rank zombies ngunit nakatayo lang ang native type zombie at di kumikilos kahit tinatambangan na ito ng maraming low-rank zombies, ngunit masyadong malakas ito, habang napapaligiran na ito ng mahihinang zombies, ay pumikawala ito ng malakas at nakamamatay na kapangyarihan, tumusok ang mga kapangyarihan nitong ugat na may mga tinek sa katawan ng mga zombies, at napatay niya ang mga ito sa isang atake lamang. At sa di kalayuan naman, ang ating bida ay pinapanood ang kaganapan, gamit ang monocular na dala nito. At sa pagmamasid nito ay namangha ito sa lakas na pinapakita ng isang native type zombie, dahil may mga espesyal itong atake. At sa bawat pinapakawalan nitong atake ay makikita rito na malakas ang pinapakawalan nito, dahil kaya niyang patayin ang mga ito sa isang tira lamang. Batid ng ating bida na ganito ang kahihinatnan, ginamit lang nito ang mga mahihinang zombies para mapuwersa ito na gamitin ang buong kapangyarihan at manghina, at saka niya ito haharapin. Dahil sa dami ng low-rank zombies ay na-corner na nga ito, di batid akalain ng native type zombie na ganito ito kadami, ngunit tumalon ito ng mataas. Sa pagkakatalon nito mula sa ere ay gumamit ito ng espesyal at malawakang atake, para paksain ang mga mahihinang zombies, at pumikawala na nga ito ng malakas at nakamamatay na atake, dagdag pa nito gumamit din ito ng hugis bilog na kapangyarihan para ikulong at durugan ang mga low-rank na zombies. At lumabas na nga ang ating bida para tignan ang kaganapan, dahil batid nito na parang nauubos na ang lahat ng mahihinang zombies. Dagdag pa ng ating bida na napatay niya ito ng ganun lang kabilis. At nagtungo na nga ang ating bida sa pinangyarihan gamit ang kanyang motor para makumpirma nito kung wala na ang natitirang zombies mula roon. At habang kinakalaban ng native type zombie ang mga low-rank zombies ay napuwersa ito dahil gumamit ito ng mga espesyal na atake, at nagdulot ito ng atensyon sa ibang zombies na malapit, at paparating na din ang mga ito. At habang papalapit ang ating bida ay napansin nito na parang natalo nito kaagad ang lahat ng zombies na papalapit, sa kadahilanang wala ng zombies sa paligid, at dagdag pa nito na, kakailanganin nito ng mas malakas na zombies, para ipangtapat dito dahil batid ng ating bida na kahit ito ay pagod na, hindi pera niya ito kayang talunin, dagdag pa nito kung gayong tapos na nga ang laban, baka makabawi ito ng lakas, sa kadahilanang andyan ang crystal para tulungan ito na maka-recover kaagad, magiging mas mahihirapan ang ating bida na harapin ito. Nakalapit na nga ang ating bida sa pinangyarihan, sa paglapit nito ay laking gulat ng ating bida at ang native type zombie sa kadahilanang may umuungol na isang malaking halimaw papalapit, at ito ay ang mutated beast, galit na galit itong nakatingin sa native type zombie, biglang sumugod na nga ito, at sabay pumikawala din ng isang atake ang native zombie ngunit madali lang itong sinalag ng mutated beast gamit ang mga kuko nito. Sa pagsugod ng mutated beast ay natamba ang native type zombie, at akmang sasakmalin niya na ito ngunit pumikawala ng kapangyarihan ang native type zombie mula sa gilid nito,
at di kaagad ito napansin ng mutated beast dahil sa bilis ng atakeng pinakawalan nito, at tumilapon ito papalayo. Habang nanunood ang ating bida ay nabigla ito sa mga nasaksihan niya dahil batid nito na kaya itong talunin ng mutated beast at hindi pwedeng mangyari iyon, dahil ang mutated beast ay may kakayahan nito na lalong lumakas, pag nakain nito ang mga nakakalaban nito at baka ito ay mag-evolve. Tumayo na nga ang native zombie sa pagkakatambo nito, habang galit na nakatingin ang mutated beast. At inumpisahan na ngang atakehin ng native zombie ang mutated beast, pero madali lang nitong nailagan ang atake nito. Gulat na nagtataka ang native zombie dahil ramdam nito na parang nalalapit na ang limitasyon nito sa paggamit ng kapangyarihan, at nabigla ito dahil nasa harapan na nito ang mutated beast at akmang sasakmalin na siya nito, at nakagat nga nito sa balikat ang native type zombie, bumagsak sa pagkakasakmal ang native zombie, at nagulat ang ating bida baka mangyari ang kinatatikote niya, na baka mag-evolve ang mutated beast pag natalo at napatay ito. Di makagalaw sa pagkabigla ang ating bida, nakatingin lang ito habang nagugulat kung patay na ba ang native zombie. Pagtatakang tanong nito na bakit di ito gumagalaw. At akmang kakainin na nga ito ng mutated beast pero napansin ng ating bida na hindi pa nawawala ang aura nito. At pumapakawala na nga ito ng isang malakas na kapangyarihan, tumusok ang kapangyarihan nito sa katawan ng mutated beast at ito ang ikinasawi ng mutated beast. Napaisip ang ating bida na sadyang napakatuso nitong native zombie, dahil balak nitong akitin ang ating bida papalapit at gamitin ang huling lakas nito, at patayin siya kasama ang mutated beast. Buti na lang at napansin nito na may aura pa ito. At dahan-dahan na nga itong tumayo. At sa pagkatayo nito ay ngumiti ito sa ating bida na nakakaloko. Dahil pinuri nito ang ating bida sa kadahilanang hindi niya ito naloko at naging matalino ito sa pagdedesisyon at tinawag niya ito na isang mahinang nilalang. At dagdag pa nito, sa tingin mo kaya muna ako ngayon. At tugon naman na nakatingin ang ating bida na ako dapat ang nagtatanong sayo niyan. Pinunit na nga ng ating bida ang jacket na suot nito, at bumaba na ito, wika ng native zombie na hindi ko inakala na babalik ka pa para mamatay. Sagot na tugon naman ng ating bida na may kailangan ako dito, kailangan ko yung kunin bago ako umalis. Pumakawala na nga ng kapangyarihan ang native zombie, pero madali kaagad itong napansin ng ating bida, sinalubong niya ito gamit ang kanyang kutsilyo, at napuna nito na bumabagal ang ginawa nitong atake. At sabay pumakawala na naman ito ng magkasabay na atake ngunit laking pagtataka ng ating bida dahil nakikita na nito bawat galaw na pinapakawala ng native zombie, sa kadahilanang nanghihina na ang native zombie, naging kapantay na nito ang dalawang antas ng probe nito. At madali lang nitong pinutol yung mga atake na ginawa ng zombie, sambit na sigaw ng zombie sumpain ka, huwag kang maangas. Galit na sumugod ang native zombie dahil madali lang nitong natatalo ang mga atake na ginawa nito. Sa pagkakasugod nito ay bigla itong natigilan gawa ng biglang sumulpot sa harapan niya ang ating bida. At nagulat ang ating bida sa kadahilanang may tinatago pa pala itong lakas. Tak-ang pagtatanong nito, dahil ba ito sa awakened source? Kaya ito lumakas? Binigyan ba ito ng enerhiya? At nagbago na nga ang anyo nito, at wika nito sa ating bida, humanda ka na. Ito na ang magiging katapusan mo. Umatake na nga ang zombie pero naiwasan pa rin ito ng ating bida, hindi ito huminto sa pag-atake habang puro iwas lang ang ginawa ng ating bida. Batid ng ating bida pag nataman siya nito ay malaki ang pinsala na matatamaw niya, at napag-isipan na nga ng ating bida na kailangan niyang tumakbo muna at umalis. Sa pagtalo ng ating bida ay nabigla ito sa kadahilanang napaghandaan na ito ng zombie, hinaranggan nito ang ating bida para di ito makatakas. Sambit nito na nagagalit sa tingin mo hahayaan kitang tumakas sa pangalawang pagkakataon. Sabay pumakawala ito ng malakas na atake muntik ng matamaan ang mata ng ating bida subalit huminto ito, at pamatak na lang bigla ang mga dugo. Ito ay ang dugo ng zombie dahil umabot na ito sa sukdulan, at bigla na lang itong bumagsak at napaluhod. Tak-ang nagtatanong ang ating bida kung ano ang nangyayari, habang umuubo ang zombie at namimilipit ito sa sakit. At dito napagtanto ng ating bida na umabot na nga sa limitasyon ang katawan nito, dulot ng hindi na kinaya ng katawan nito ang enerhiya na binibigay ng crystal, at dahil din sa pakikipaglaban nito ng walang hinto. At tingin na sabi ng ating bida kaawa-awang kasangkapan. Narinig ito ng zombie at pumakawala ng isang atake sambit nito papatayin kita. Ngunit madali lang nitong hinati ng ating bida gamit ang kutsilyo nito.
At wika ng ating bida, huwag ka nang magpupumiglas. Sabay umatake ang ating bida papalapit, at pinutol nga nito ang mga paa nito at bumagsak ito, at nagpupumiglas ito na umaatake at nagsasabing bakit nagpupursigi kang kunin ang awakened source na ito. Sabay pinaghahati ng ating bida ang atakeng ginawa nito at sambit nito habang nakatutok ang patalim nito sa kanyang mata. Hindi mo na kailangan pang malaman sabay tusok nito sa mata ng zombie, at tugon nito na sumisigaw, sumpain ka. Isa ka lang tao. Itinaas ng ating bida ang hawak-hawak nitong kutsilyo para tapusin na ito, ngunit pumikawala pa rin ito ng isang atake ngunit madali lang itong naputol ng ating bida at winisiwas nito ang kanyang kutsilyo at pinagpuputol ang mga galami nito. Sa isip ng ating bida lahat tayo may mga bagay na kailangan nating protektahan, pero dahil sa malakas ang aking kalaban, ay nagkamali ako. Ang walang katapusang pagkakasala at panghihinayang ay bumalot sa aking buong katawan. Kaya ipinangako ko na magkaroon ng isip na protektahan. Natutunan ko ito sa buong 20 taon. At wika niya dito sa native zombie na nakatutok ang kutsilyo nito. Naiintindihan kita, patuloy kang lumalaban para protektahan ang Kristo, hanggang sa mamatay ang kalaban. At winikasan na nga ito ng ating bida. At kinuha na nga ito ng ating bida, tanong sa isip nito, na ito ba ang kapangyarihan ng awakened source? Ito ay mahiwaga, dahil dito maaari bang ma-awaken ang kakayahan ni Zinyo? Kailangan kong bumalik kaagad at sabihin sa kanya ang magandang balitang ito. Ngunit may narinig itong tunog, ito ay nanggagaling sa katawan ng mutated beast, ang pagtatanong ng ating bida kung buhay pa kaya ito. Nagulat na lang ang ating bida dahil nababalutan pa rin ito ng aura, at biglang lumabas ang aura nito mula sa katawan, at laking gulat ng ating bida dahil, ang halimaw na iyon ay buntis pala. Sa pagkakaalam nito pag nagiging zombies, ay nawawala na ito ng kakayahan para gumawa ng bata sa kanyang tiyan, ngunit ang anak ng mutated zombie na nasa tiyan ay ginagawang enerhiya at hinihigop ito ng ina, ngunit namatay ang ina nito bago ito hinigop, kaya ang bata monster na nasa tiyan ay nakaligtas at minana nito ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang ina. Masyadong bihira ang ganitong sitwasyon. Ito ay isang hindi inaasahang gantimpala. At hinawakan niya ito sa pagkakahawak niya dito ay kinakabahan ito. Ang ganitong uri ng bagong panganak na halimaw ay may posibilidad na mapaamo. Kailangan lang nitong makita ang ating bida, pagkamulat ng kanyang mga mata. At tatrituhan siya nito na para niyang pamilya, at magiging ganap na tapat ito sa kanya. Nagtagumpay ba ako? At sambit na tugon ng batang beast monster gugu. At dinilaan na nga siya nito. Nagtagumpay ito at napaamo nito ang halimaw, ang gantimpala ngayon ay maganda, dagdag pa ng ating bida mula ngayon alagaan mo ako, at kailangan bigyan din kita ng isang pangalan. At ang ipapangalan ko sa iyo ay Jin Bao. At ikaalas 6:30 na ng oras ng gabi, kailangan nang umuwi ng ating bida sa kanilang bahay at inilagay niya na si Jin Bao sa loob ng kanyang bag, dahil ito ay mahina pa, at kailangan pa muna nito na magpahinga. Dagdag pa nito na malapit ng gumabi at kailangan na nitong magmadali sa pag-uwi dahil mahihirapan ito paggabi na. Kaya ginamit na nito ang kanyang buong bilis at sa pagtakbo nito ay di nito batid na naiiwan pala sa mga bakas nito ang enerhiya ng awakened source sa bawat dinadaanan nito, at napukaw nito ang atensyon ng mga zombies na nasa malapit, at kumalat na nga ang enerhiya nito sa buong syudad. At ang awakened source ay lumiliwanag, dagdag pa ng ating bida at gumagabi na nga lalong namumuo ang aura ng mga zombie sa paligid, at kumakalat na ang enerhiya ng awakened source kaya baka may mga zombies na nag-evolve dahil dito. Kaya dali-daling tumatakbo papalayo ang ating bida, ngunit napahinto ito sa kadahilanang nabiyak ang mga semento sa kinatatayuan nito. Napaatras ito at nag-aalala dahil batid nito na halimaw ang may gawa kaya nabiyak ang mga daan. At lumabas na nga ang mga mutated na daga sa harap nito, at sa isip ng ating bida na ito ang mga pinaka-nakakainis kalabanan dahil sobrang dami nito. Dagdag pa nito na ang awakened source ba ang habol ng mga ito. At sumugod na nga ang mga mutated rats batid ng ating bida na mahihirapan siya kalabanan ang mga ito dahil hindi pa ito naka-recover ng kanyang lakas. Kaya kailangan niya muna magtago at humanap ng ligtas na lugar. Tumalon ito sa itaas ng street light, pagkatingin ng ating bida mula sa baba ay nakita nito na kinakagat ng mga daga ang poste na kinatatayuan niya, kaya tumakbo ito papalayo, pero sa pagtakbo nito ay sinusundan pa rin siya ng mga mutated rats.
Habang hinabol ito ng mga mutated na daga ay nakita ito ni Siake gamit ang kanyang monocular. Inobserbahan ito ni Siake sa kadahilanang nabigla ito sa bilis na pinapakita ng ating bida, at humanga sa pagmamasid dahil nakaya ng ating bida na iwasan ang mga atake ng mutated rats kahit sabay-sabay na umaatake ang 5 mutated rats, at ang pagtatanong nito kung sino ito. At inutusan na nito si Ling Wenwen para tawagan si Lao Li at ang iba, sabihan mo sila na maghanda at antayin ang aking order. Sang-ayon na tugon naman ni Ling Wenwen. At sa kabilang banda hinahabol na nga ng mutated rats ang ating bida, dali-daling itong tumakbo papunta sa isang factory para doon magtago, at random na nito ang pagod, muntik na itong maabutan ng mga mutated rats ngunit nakalusot kaagad ito sa bakal na pader at naiwan ang mga mutated rats dahil di ito nakalusot, dahil sa laki ng mga katawan nito. Pagod na nakatingin ang ating bida sa mga mutated na daga. At sa kabilang banda unti-unting nawawala ang crystal mula sa bag nito. Pinagpatuloy na nga ng ating bida ang paghahanap ng ligtas na lugar dahil batid nito na hindi magtatagal ang bakal na pintuan na yun, at kung tama ang hinala ng ating bida na ang awakened source ang mga pakay nito ay madali lang nitong mahahanap ang ating bida kahit saan man ito magtago. At dagdag pa nito na baka hindi ito makakauwi ngayon gabi, at kailangan ito antayin na mag-umaga bago ito makaalis. At di pa ito nakaka-recover sa kanyang lakas. Tinignan nito ang kanyang bag, laking pagtataka nito dahil nawala na ang awakened source mula sa kanyang bag. At napatanong ito kung nalaglag ba ito. Napagtanto nito na hindi ito nahulog gayong humahabol pa sa kanya ang mga mutated beast. Maaari bang na-absorb ba ito ni Jin Bao? Pa-like and subscribe mga Lodi, maraming salamat.